Lumabas lang ako para mag-barbecue, tapos may isang ubod ng gandang babae na bigla akong hinalikan. Bago pa ako makareact, narinig ko agad ang matalim niyang boses. Nakikita mo to? Ito na ang bago kong boyfriend. Naka-move on na ako, walang kaabog-abog. Kaya, isa akong walang pusong manlalaro. Tigilan mo na ang pagdikit sa akin. Mas lalong sumiksik sa akin ang babaeng nasa mga bisig ko. Yung lalaking kaharap namin, mukhang tuluyang natulala. Tapos bigla siyang sumabog, kinuyom ang kamao niya at sinuntok ako. Sa isang iglap, agad kong niyakap ng mahigpit ang babae, tumayo at umatras sakto para makaiwas sa suntok niya. Halos tumalon palabas ang puso ko sa kaba. Bago pa ako makapagsalita, nainip na agad ang magandang babae at nagsalita. Derek, seryoso ka ba talaga ngayon? Scarlett, wala ka talagang puso. Napakabuti ng trato ko sa'yo, pero hindi mo pa rin ako mahal. Wala kang puso. Napatawa ng malamig si Scarlett. Mabait pa nga ako niyan. Sino ba yung unang kumuha ng hotel room kasama yung babaeng galing sa athletics department ng university natin? Pagkabagsak ng mga salitang yun, natahimik si Derek. Inimbestigahan mo ko? Naging yelong lamig ang mga mata ni Scarlett. Hindi mo deserve malaman. Matagal na hindi nakapagsalita si Derek. Tinitigan niya siya ng puno ng galit, saka tumalikod at mabilis na umalis. Sa wakas, nakahinga rin ako ng maluwag. Dun ko lang na-realize. Kanina ko pa pala hawak itong babaeng si Scarlett. Pasensya na tungkol dun. Sa wakas tumingala siya sa akin, puno ng pagsusuri ang mga mata niya. Tuluyan akong nalito. Bigla namang may isang babaeng humabol, hingal na hingal. Scarlett, bakit ka tumakbo papunta dito? Kanina pa kita hinahanap kung saan-saan. Pagkakita kong umalis na yung lalaking walang modo, wala na akong pakialam sa drama nila. Umiwas ako ng tingin, umupo ulit at pinagpatuloy ang paglamon ko ng barbecue. Hindi ko alam kung dahil ba sa galit o gutom, pero sinubo ko ang barbecue at beer na parang baliw, hanggang sa hindi na talaga kaya ng katawan kong kumain pa. Pero mabilis dumating ang karma. Kalagitnaan ng gabi, sobrang sakit ng tiyan ko, halos hindi na ako makahinga. Namumutla na ang mukha ko. Butil-butil ang malamig na pawis sa noo ko. Mag-uumaga na bago tuluyan akong nawalan ng malay. Pagkagising ko ulit, basang-basa ako ng pawis. Kinalagkad ko ang pagod kong katawan papuntang shower, pagkatapos nagluto ako ng lugaw at umupo mag-isa sa mesa, dahan-dahang hinihigop yun. Nakakatakot ang katahimikan ng bahay. Ang tanging maririnig lang ay yung kutsarang tumatama sa mangkok. Pero nang matapos ko ang lugaw, biglang nag-click ang pagbukas ng pinto mula sa labas. Isang babaeng nasa middle age, naka-business suit, ang pumasok. Biglang lumiwanag ang mga mata ko. Ma! Pero dumiretso lang siya sa akin, malamig gaya ng dati. Naghanap na ako ng school para sa'yo, magsisimula ka bukas. Ito ang allowance mo para sa buwang ito. May biyahe ako sa ibang bansa ng 1 buwan. Kapag naubos ang pera, tawagan mo ko. Dumiretso siya sa taas para mag-empake. Hindi nagtagal, bumaba rin siya dala ang isang malaking maleta. Ni minsan, hindi na niya ulit ako nilingon. Ma, ingat ka sa biyahe. Katahimikan lang ang sumagot sa akin. Sa mesa, may nakapatong na bagong enrollment letter at isang tumpok ng malamig na cash. Iyon lang ang tanging paraan ng pagmamahal ng nanay ko. Samantala, sa ACT University, may ginaganap na racing event. Umuugong sa paligid ang dagundong ng mga makina. Sa likod ng manibela, walang iba kundi yung mapulang buhok na magandang si Scarlett. Pagdating niya sa kurbada, hindi siya nagmenor, imbes lalo niyang diniinan ang silinyador at sa isang kisap mata, nilagpasan niya agad ang finish line. Scarlett, nababaliw ka na ba ngayon? Hindi man lang namin nakita ang taillights mo. E di mas mag-practice pa kayo. Scarlett, punta tayo bukas sa Red Bridge Club. Tambay lang tayo sandali. May narinig akong may dumating daw na grupo ng mga bagong tao. Pero ngumiti lang si Scarlett, sumakay sa kotse niya, pinaandar ang makina at umalis agad. Hoy Scarlett, sasama ka ba o hindi? Hintayin mo ko. Pero nang gabing iyon, sa entrance ng Red Bridge Club, pumasok sina Scarlett at Lily. Scarlett. Lily, yung usual. At tawagin mo rin dito si Jake. Sige, agad-agad. Pero ang hindi ko inaasahan, kasabay ng pag-upo ni Scarlett at ng grupo niya sa private room nila, may sarili rin akong kinakaharap na sobrang hirap. Kinabukasan, habang malamig ang simoy ng hangin ang taglagas, naglalakad akong mag-isa papunta sa school. Ito na ba yung bagong kulungang inayos ng nanay ko para sa akin? Narinig kong matagal na raw ang kasaysayan ng school na to at mailumang klaseng charm, pero wala akong maramdamang saya. Una kong pinuntahan ang principal's office.
Pagkakita ko sa taong dati ko lang nakikita sa mga textbook, may kaunting excitement akong naramdaman. Mainit ang pakikitungo niya at palakaibigan, mabilis niyang inayos ang enrollment ko at sinabing hanapin ko na ang class advisor ko. Binuksan ko ang pinto ng office at may isang babaeng nakaupo sa loob, flawless ang makeup pero seryoso ang ekspresyon. Kinuha niya ang transcript ko, saglit lang sinilip, saka basta itinapon sa tabi. Wala akong pakialam kung saang maliit na bayan ka ng galing o gaano kataas ang grades mo. Sa university na to, balik zero ang lahat. Umaapaw sa pangmamaliit ang tono niya. Baka dati top 1 ka sa klase nyo, pero sa university namin, baka hindi ka pa makapasok sa top 100. Humugot si Miss Hayes ng isang form mula sa kabinet at iniabot sa akin. Ito ang form para kunin ang school uniform mo. Pumunta ka sa student council storage pagkatapos ng klase. Pero habang kinukuha ko ang form at iniisip na baka sa wakas makapagsimula na ako ng bagong buhay, ibang eksena naman ang ginagawa ni Scarlett sa club. Sa private room. Scarlett, uwi ka ba mamaya o mag-overnight ka dito sa taas ng club? 21 na si Scarlett at nag-aaral siya sa parehong university na pinapasukan ko. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at mahina siyang nagsalita. Uwi ako. May sasabihin pa sana si Lily nang biglang bumukas ang pinto. Aba, kung hindi nga naman ang dakilang si Miss Scarlett. Anong napadpad sa'yo dito ngayon? May kailangan ka ba sa'kin? Umupo siya sa tabi ni Scarlett at tinaasan siya ng kilay. Tinapunan lang siya ni Scarlett ng walang pakialam na tingin, pagkatapos ipinikit ulit ang mga mata niya. Biglang kinabahan si Lily at lumapit kay Jake. Jake, bilis, tawagan mo yung isa sa mga lalaking gusto ni Scarlett. Buong araw na siyang parang wala sa sarili. Sa wakas, sinilip ng mabuti ni Jake si Scarlett na nakapikit at nagsalubong agad ang kilay niya. Instinctively, iniabot niya ang kamay niya, gusto sana niyang guluhin ang buhok nito. Pero si Scarlett, parang may sixth sense, agad na iniwas ang ulo niya. Biglang naging yelong lamig ang ekspresyon niya. Isang malamig na linya lang ang binitawan niya. May gagawin ako. Aalis na ako. Pinanood ni Lily ang matigas niyang tayong papalayo at agad siyang humabol. Scarlett, hintayin mo ko. Inihatid ako ni Miss Hayes papasok ng classroom. Mukhang ang mga graduate ng university na to, inaagaw agad ng malalaking kumpanya. Pero wala akong pakialam sa kahit ano dun. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na bagong simula. Pero hindi ko inasahan na sa mismong pagbukas ng pinto, mapapatigil ako sa eksenang nasa loob. Tahimik na tahimik ang buong classroom. Lahat ng estudyante nakayuko at nag-aaral. Walang kahit isang nagsasayang ng oras. Tinapik ni Miss Hayes ang mesa at sabay-sabay na umangat ang lahat ng ulo. Dose-dose ng mga mata ang sabay-sabay tumingin sa akin. Itinaas niya ang baba niya, senyales na magpakilala ako. Tumingin ako sa dami ng mga mukha sa harap ko at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Basang-basa ng malamig na pawis ang mga palad ko. Lahat ng alaala ng pambubuli sa akin, bumalik agad sa isip ko sa isang iglap. Namutla ang mukha ko. Nautal kong nasabi, "Hi everyone, Ethan na lang itawag niyo sa akin." Kababagsak pa lang ng mga salita sa bibig ko habang inihahanda ko na ang sarili ko sa pangungutya nang biglang may marinig akong malutong na palakpakan. Sinundan ko kung saan nanggaling ang tunog at nakita ko ang isang babaeng may suot na silver glasses tapos sumabay na rin ang buong klase. Sinuyod ni Miss Hayes ang classroom ng tingin at itinuro sa akin ang isang bakanting upuan, direkta sa likod ng babaeng nagsimulang pumalakpak. Naglakad ako papunta roon at halos kakaupo ko pa lang nang may isang boses na biglang umalingaw mula sa may pintuan. Eto. Lahat ng mata sa klase, sabay-sabay napunta sa pinto. Napatingin din ako at nang makita ko ang mukhang iyon, tuluyan akong natigilan. Siya yung mapulang buhok na magandang babae noong gabing iyon. Parang naramdaman niya ang pagtitig ko, kaya tamad niyang ibinaling ang tingin niya sa akin. Isang tingin lang, pero kitang-kita ko agad ang pagkasuklam sa mga mata niya. Isang lantaran, hindi tinatagong pagkadiri mula sa kaibuturan niya. Anong klaseng galit ba ang meron siya sa akin? Pagkakita ni Miss Hayes sa kapansin-pansing pulang buhok na yun, agad siyang nagsimangot ng todo. Pangalan? Scarlett. Sa ikinagulat ko, nang marinig ni Miss Hayes ang pangalang iyon, agad lumuwag ang pagsimangot niya. Bakit ngayon ka lang dumating? Napailing nang may pang-uyam si Scarlett. Professor, pati ba personal na buhay ng estudyante, pinapakialaman niyo rin? Hindi na siya naghintay ng sagot at dumiretso na papasok ng classroom, saka kumpiyansang naglakad papunta sa pinakahuling row. Hindi na nagsalita pa si Miss Hayes. Ipinagpatuloy niya ang lecture. Napakabilis ng pacing ng pagtuturo.
Wala pa akong textbook, kaya napilitan akong makihati sa katabi ko. Sobrang iba ng mga lesson dito kumpara sa pinag-aralan ko dati. Pagkatapos ng 2 klase, umiikot na ang ulo ko at lalo lang lumalala ang frustration ko. Pagkatapos ng klase, bumagsak ako sa desk ko, nakadapa. Yung nakakasakal na pakiramdam, dinudurog ako ng sobra, halos hindi na ako makahinga. May kumatok sa desk ko kaya napalingon ako. Yung babaeng nakaupo sa harap ko. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Pero ibinunyag ako ng maputla kong mukha. Kumuha ka ng mainit na tubig. Mukha kang hindi okay. May mga pepper cup sa kabinet. Salamat. Nagpasalamat ako sa kanya at lumapit sa kabinet, pero naiipit ito at ayaw bumukas. Ilang beses kong sinubukang buksan, pero wala talagang nangyari. Habang maghahanap na sana ako ng gamit para ipangukit, may narinig akong mahina at nang aasar na tawa. Paglingon ko, nakita ko si Scarlett na nakasandal ang baba sa kamay niya, may pabaya pero mapanuksong ngisi sa labi. Hindi ko siya pinansin at yumuko para maghanap ng ruler na pwedeng ipangbukas. Pero sa mismong sumunod na segundo, may isang pares ng pamilyar na puting sapatos na huminto sa tabi ko. Yung babaeng nakaupo sa harap. Anong ginagawa mo dito? Iniabot niya ang kamay niya, isang tulak lang, at agad bumukas ang kabinet. May nakita kasi akong kawawang hirap na hirap buksan yung kabinet, kaya tumulong ako. Pasensya na. Pero sa awkward na sandaling yun, may boses na biglang sumingit. Hoy, pwede bang huwag kayong tumayo sa tabi ko na parang sobrang sweet tapos ang bagal-bagal niyong kumilos? Nawawalan ako ng gana habang kumakain. Bahagyang kumunot ang noo nung babaeng nasa harap ko. Hinila ni Scarlett ang gilid ng labi niya. Hindi ka nga deserve tawagin sa pangalan ko. Habang mukhang malapit nang magsagutan ang dalawa, si Vivian, wala nang sinabi pa, nagpakawala lang ng mayabang na huff at umalis. Pinanood ko ang papalayong likod ni Vivian at kung bakit, biglang lumaktaw ang tibok ng puso ko. Ano, na-in-love ka na agad? Huwag mong sabihing type mo yung ahas na 2 mukha na yun. Bigla akong napayuko at isang napakalapit na mukha ang agad pumuno sa paningin ko. Napaatras ako sa gulat. Anong ginagawa mo? Duwag. Paano ka ba laging sumusulpot ng biglaan? Pero naningkit ang mga mata niya at isa-isa siyang humakbang palapit sa akin. Patuloy naman akong umaatras. Anong ginagawa mo? Pinagmasdan ni Scarlett ang reaksyon ko at may bakas ng guilt na mabilis dumaan sa mukha niya. Bakit ba takot na takot siya sa akin? Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Vivian. Scarlett, anong ginagawa mo? Napatingin si Scarlett kay Vivian pagkatapos sumulyap sa akin. Yung bakas ng guilt sa mukha niya, agad nawala sa isang iglap at napalitan ng purong pagkasuklam. Bumalik siya sa upuan niya, yumuko at nagsimulang mag-scroll sa phone niya. Ethan, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng klase, ako na lang mag-isa ang natira sa classroom. Isinandal ko ang baba ko sa kamay ko at tumitig sa puno ng magnolia sa labas ng bintana, sabog na sabog ang isip ko. Bakit ba ako natakot ng ganun? Inimpake ko ang bag ko at lumabas ng classroom. Kinulayan ng liwanag ng dapit hapon ng pula ang kalahati ng langit. Hindi ko napigilang ilabas ang phone ko para kumuha ng litrato. Pero pagka-snap ko ng picture at pagbaba ko ng phone, may isang figurang biglang pumasok sa frame, isang ulong may nagliliyab na pulang buhok. Parang may naramdaman siya, pero nanginig ang kamay ko at aksidente kong napindot ulit ang shutter. Hindi ko na mabura agad, kaya pinatay ko na lang ang phone at isinuksok sa bag ko. Sumilip ako pabalik sa lugar kung saan siya nakatayo. Wala na roon kahit anino wala. Nag-ilusyon ba ako? Biglang may pamilyar na boses na umalinggaw sa likod ko. Anong tinitingnan mo? Ah! Mabilis akong umikot at nandoon si Scarlett, nakangising mayabang. Anong meron? Hinahanap mo ba ako? Kakakuha mo lang ba ng palihim na picture ko? Agad kong gustong sumagot pabalik. Hindi ko pinikturan ng palihim. Ikaw ang pumasok sa frame ko. Pero sa isip ko lang nagawa isigaw yun. Nagpakawala si Scarlett ng mayabang na singhal. Ibigay mo. Lumundag ang puso ko. Pero iniabot ko pa rin ang phone. Kinuha niya iyon, binuksan ang gallery at sinwipe papunta sa pinakabagong picture. Alam ko na nga ba? Obsessed na obsessed ka sa akin. Tuluyan akong nawala ng masabi. Mas lalo pa siyang nag-swipe at wala siyang nakita kundi puro landscape photos. Agad siyang nawalan ng interes at mas mabilis pang nag-scroll. Pero bigla, may isang litrato na nagpatigil sa kanya. Wala pang 2 segundo niya itong tinitingnan ang may payat at butuhing kamay na biglang umagaw ng phone.
Agad akong umikot at tumakbo, sobrang bilis na parang may demonyong humahabol sa akin. Pinanood lang ni Scarlett ang pagkawala ko sa paningin niya, habang naiipit pa rin ang isip niya sa litrato na iyon. Mga braso, hita, tiyan, pisngi, balikat, lahat balot ng pasa, latay at mga bahid ng dugo. Isang nakakatakot na tanawin. Hindi niya namalayang nahawakan niya ang tatoo sa collarbone niya. Nang gabing iyon, sa mismong pagbukas ni Scarlett ng front door, narinig niya agad ang tawanan mula sa loob. "Sweetheart, nakauwi ka na. Halika, kain na." Sinulyapan ni Scarlett sina Vivian at Diana na nagpapanggap na parang mapagmahal na mag-ina, sa katamad siyang umupo at inikrus ang mga paa niya. Tumingin siya kay Marcus habang may mapanuksong tono. "Matanda, mukhang masarap ang handa ngayong gabi ah. Paano, inom tayo? College student ka na, alak pa rin laman ng isip mo araw-araw. Anong klaseng image ba yan?" Napakibit balikat si Scarlett, dumampot ng isang hiwa ng lotus fruit at isinubo iyon. 2 nguya pa lang, agad niya iyong niluwa. "Kadiri. Ang tamis, ang mamantika pa. Bakit ba araw-araw ganito kinakain natin?" Nakita ni Marcos na sumimangot ang asawa niya, kaya sinipa niya si Scarlett sa ilalim ng mesa. "Ba't mo ko sinisipa? Ikaw rin naman, nairita sa lasa nito, di ba? Iisang klase lang ng tao ang mahilig sa sobrang nakakaumay na tamis na ganyan. Sobrang tamis para matakpan yung totoong lasa sa ilalim." Biglang ibinagsak ni Diana ang chopsticks niya sa sahig, namumula ang mukha sa galit. "Scarlett, sino bang pinatatamaan mo? Kung pag-uusapan din lang naman, ikaw ang tao dito sa pamilyang to na parang hindi talaga nababagay ang lugar." Matagal nang sawa si Scarlett marinig yan. Patuloy lang siyang humunguya ng mani ni hindi natitinag. Napakagat ng ngipin si Diana, hinablot si Vivian at nagmart sa palabas. Malakas na sumara ang pinto. Biglang tumahimik ang buong mansyon. Tumingin si Marcos sa anak niya at tinapik ang balikat nito. "Huwag mong sisihin ang stepmother mo. Baka masama lang pakiramdam niya ngayon. Matanda, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi ka mahal ng babaeng yun. Tanga ka ba? Araw-araw, halos sambahin mo na siya sa kakabigay ng atensyon. Anong napapala mo? Minsan ba, binigyan ka niya ng totoong pagmamahal? Minamaliit ka pa rin niya, tingin niya hindi ka sapat." Natigilan si Marcos, tapos agad siyang namula sa galit. "Scarlett, ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Ama mo ko. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Mali ba ko? Anong meron sa babaeng yun at para kang tanga na ginagawa lahat para sa kanya? Noong nasa labas siya at nagpapakasaya kasama ang ibang lalaki, nasaan ka? Ikaw, nasa business dinner, inom ng inom hanggang halos dumugo na tiyan mo para sa isang walang kwentang proyekto, nagmamakaawa sa mga tao na parang aso. Noong nasa ospital siya, ipinapanganak ang anak ng ibang lalaki, ikaw. Bago pa niya matapos, isang malakas na kalabog ang umalingaungaw. Namula ang mga mata ni Marcos sa galit. Itinaas niya ang kamay para sampalin si Scarlett, pero sa huli, hindi niya nagawa. Huminto siya. Sinulyapan ni Scarlett ang natatarantang ama niya, nagpakawala ng malamig na tawa, at tumalikod para umalis, iniwan si Marcos na hawak ang dibdib habang hirap huminga. Nang hapong iyon, sa City Park, nakaupo ng paskwat si Lily sa lupa, hawak ang tiyan niya habang tumatawa ng sobra, umaagos na ang luha sa mga mata niya. Nakaupo si Scarlett sa swing, may benda sa noo, habang naririnig ang pagtawa ni Lily at nakatingin pababa sa kanya. Pinunasan ni Lily ang luha niya at pabirong nagsalita. "Scarlett, walang offense ha, pero ang lakas ng loob mo talagang sagutin ng ganun ang sarili mong tatay. Kung hindi ka nasampal, sino pa?" Sumulyap si Scarlett sa kanya, at minsan lang mangyari, wala siyang sinabi. Nakita ni Lily ang ekspresyon sa mukha niya at alam niyang dumilim na naman ang mood nito. Napabuntong hininga siya ng mahina at nalunod sa mga alaala. 1 taon na ang nakalipas, biglang sumikat si Scarlett, dahil sa malamig pero kapansin-pansin niyang mukha at nakakabilib niyang driving skills, agad siyang nag-viral sa college racing scene. Sa track, siya ang pinakawalang takot na reyna. Sa labas ng track, malaya siya at walang pakialam, iba-ibang admirers ang palaging nagpapakita at nawawala. Pero alam ko, wala pang kahit sino ang tunay na napunta sa puso niya kundi ang racing. Minsan talaga napapaisip ako kung anong klaseng tao, kaya ang kayang guluhin ang damdamin niya. Yung tipong magsiselos siya. Iniisip ko kung aabot pa ba ako para makita yun. Anong tinitingnan mo? May gusto ka ba sa akin? Sinalubong ni Scarlett ang tingin ni Lily at diretsahan siyang nagsalita. Biglang natawa ng malakas si Lily. "Sus, impossible. Hindi ko kakayanin ang taong kagaya mo.
gusto pa ng kawawa kong puso na mabuhay ng ilang taon pa. Bigla, may napansin si Scarlett na dalawang pamilyar na figura. Agad nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon nila, at agad ding nawala ang ngiti ni Lily habang sumusunod sa likod niya. Ilang oras bago iyon, hinablot ko pabalik ang phone ko at tumakbo ng walang tigil palayo hanggang sa tuluyan ng manghina ang mga binti ko. Humihingal akong sumandal habang sinusubukang makahinga. Pagkatapos kong makabawi, tumayo ako ng tuwid, inilabas ang phone ko at in-unlock iyon. Sunod-sunod na litrato ng nakaraan ko ang bumungad sa akin. Tiningnan ko iyon ng ilang segundo, tapos bigla akong umiti at walang pag-aalinlangang pinindot ang delete. Nakaraan na ang lahat ng yun. Hindi ko na kailanman pagdadaanan ulit iyon. Hindi na ako muling mabubuhay ng takot, laging maingat sa bawat galaw. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko mas magaan ako kaysa dati. Habang pauwi na sana ako, biglang umatake ang matinding pananakit ng tiyan ko. Napahawak ako sa tiyan at dali-daling tumakbo papunta sa restroom. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuka at mas malala pa, naupo ako sa park bench, maputlang maputla habang hawak ang gamot na binili ko sa pharmacy. Bigla, naramdaman kong may babaeng nakatayo sa harap ko. Vivian, anong ginagawa mo dito? Tiningnan niya ang maputla kong mukha. Anong nangyari? Ang sama ng itsura mo. Dating problema lang. Wala to. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka bang okay ka lang? Tumingin ako sa maganda niyang mukha at tumango. Hayaan mo na akong ihatid ka pa uwi. Lumingon siya kay Diana. Ihahatid ko muna pa uwi yung classmate ko. Masama pakiramdam niya. Mauna na po kayo. Babalik din ako agad. Mula ulo hanggang paa niya akong sinulyapan ni Diana. Halatang hindi maganda ang tingin niya sa akin, pero tumango pa rin siya. Pinanood ko ang kabaitan ni Vivian, medyo natulala. Hindi mo na kailangan gawin to. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Ngumiti si Vivian. Sige na, same way lang naman tayo. Pwede rin tayong magkwentuhan habang naglalakad. Napatingin ako kay Vivian at may pamilyar na imahe ang biglang sumagi sa isip ko. Isang figura mula sa matagal ng nakaraan. Nag-atubili ako. Itanong mo na kung ano man ang gusto mong itanong. Huminto ako sa paglalakad at maingat na nagtanong. Ikaw ba? Ikaw ba si Sophie? Tumingin si Vivian sa akin at bahagyang namula ang mga mata niya. Ngumiti siya ng maihalong ginhawa, saka iniangat ang kamay at marahang ginulo ang buhok ko. Ethan, sa wakas nakilala mo rin ako. Ikaw nga talaga. Ikaw talaga si Sophie. Ang tagal, sobrang tagal na. Magaspang at paos ang lumabas kong boses. Nagtanong ako, mabigat ang lalamunan ko sa damdamin. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bukod sa tatay at nanay ko, si Vivian lang ang nag-iisang tao noong kabataan ko na pwede kong tawaging tunay na kaibigan. Pero noon, hindi Vivian ang pangalan niya. Sophie. Noong palagi akong binubuli, si Sophie ang laging sumasagip sa akin at naghahatid sa akin pa uwi. Pagkatapos noon, naging matalik kaming magkaibigan, sabay kaming pumapasok at umuuwi galing school. Nakita kami ng mga bully at sinimula na rin nilang pag-initan si Sophie. Pero kahit maliit siya at mukhang mahina, marunong talaga siyang lumaban. Minsan, pinatikim niya sa kanila ang takot at mula noon, hindi na nila kami ginalaw ulit. Kalaunan, nangako kami na sa parehong middle school kami papasok, pero nang magsimula ang klase, hindi ko na siya nakita kahit kailan. Nagtanong ako kung saan-saan at doon ko lang nalaman ang ilang piraso ng katotohanan. Isa palang ulila si Sophie. Parehong namatay ang mga magulang niya noong 4 na taong gulang siya. Dinala siya sa orphanage at hindi siya na-adopt hanggang middle school na siya. Pagkatapos kong magwalo, tuluyan ko nang nawala ang lahat ng kontak ko sa kanya. Pasensya na, Ethan. Wala talaga akong choice noon. Umabot sa akin ang boses ni Vivian. Yumuko siya, puno ng guilt. Okay lang. Naiintindihan ko. Kumikislap ang mga mata ni Vivian. Magsasalita na sana siya ng, Aba. Tapos ka na palang kumain, Princess Vivian, tapos nandito ka ngayon nakikipag-date. Nako, tingnan mo nga naman kung sino to. Si Princess Vivian natin. Tiningnan niya ako na nakatayo sa tabi ni Vivian. At sino naman to? Bagong boyfriend ni Vivian? Hindi ko pa to nakikita dati. Tara na. Hindi sila pinansin ni Vivian at sininyasan akong sumabay sa kanya. Ilang araw pa lang kayong magkakilala, nagde-date na agad kayo. O, wag mong sabihing may mga ginawa na kayong hindi dapat. Vivian, ang bilis mo naman. Scarlett, bantayan mo bibig mo. Hindi lahat kasing dumi ng utak mo. Oh,
Pwede mong gawin pero bawal ko pag-usapan. Naningkit ang mga mata ko habang nakatingin kay Scarlett, umaarte na parang clone para lang mapansin. Nakakaawa naman talaga. Pagkasabi ko noon, hinawakan ko ang kamay ni Vivian at tumalikod kami para umalis. Pinanood kami ni Scarlett habang papalayo, dahan-dahan niyang kinukuyom ang mga kamao niya. Dumilim ang magaganda niyang mga mata. Scarlett, simula kailan ka pa naging sobrang concerned sa lalaking yun? Kumurap si Scarlett, tapos natawa na parang may narinig na biro. Pinakaayoko sa lahat yung mga pretty boy na palaasa. Nakakairita siyang tingnan. Giselle, baka hindi ka nga niya lingunin kahit minsan. Lily, kaya ganun kasi wala siyang taste. Ba't mo naman ako dinadamay? Scarlett, hindi ko dare gawin yun. Nang gabing iyon, pagdating ni Scarlett sa bahay at makita niyang maliwanag ang buong villa, saglit siyang natigilan, saka parang may naalala at mapait na natawa sa sarili. Pumasok siya nang hindi man lang naghubad ng sapatos. Pagkakita niya kay Marcos na nakaupo sa couch, ngumisi siya. Hinihintay mo ko? Lumapit ka rito. Naglakad si Scarlett palapit, pero sinigurado niyang may isang braso ang distansya nila. Ano nang gusto mo? Ano bang tingin mong ginagawa mo? Binuli ko siya. Ano ngayon? Biglang lumingon si Marcos at matalim siyang tinitigan. Wala kang utang na loob na bata ka. Scarlett, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Batang lumaki ng walang matinong ina at walang disiplina ng ama. Ano bang klaseng tao ang kahihinatnan mo? Bago pa niya matapos, mabilis na iwinasiwas ni Marcos ang palad niya. Bahagyang ikiniling ni Scarlett ang ulo niya. Mas lalo pang naging malamig ang delikado niyang mukha sa ilalim ng ilaw. Mariin niyang pinagdikit ang mga labi niya. Walang sinabi kahit isang salita, dumiretso siya paakyat. Bahagyang nanginig ang kamay na ipinanghampas ni Marcos. Pagbalik ni Scarlett sa kwarto niya, dumiretso siya sa banyo at nakita ang bahagyang namamagang pisngi niya sa salamin. Namula sa hapdi ang mga mata niya. Maaga kinabukasan, dali-dali akong tumakbo papunta sa school. Nakatayo sa gate ang mga estudyante mula sa discipline committee, isinusulat ang mga pangalan ng mga late. Tahimik akong napabuntong hininga. Nakakahiya talaga na malate sa pinakaunang totoong araw ko. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko at humakbang pasulong ng ilang beses nang biglang may mahinang humahagikik na boses mula sa likod ko. Hey, Pogi! Napatingin ako sa kamay na nakapatong sa balikat ko, bahagyang kumunot ang noo ko, saka umatras ng kalahating hakbang para umiwas. Awkward niyang binawi ang kamay niya. Sorry, medyo naging advance ako dun. Nakilala ko kung sino siya, pero simpleng tingin lang ang ibinigay ko. Hindi pa kita nakikita dati. Ikaw yung bagong transfer, di ba? Kaklase mo si Scarlett. Biglang may bahagyang paos at may ilong na boses na sumingit mula sa likod. Anong ginagawa mo? Oh, Scarlett, nagdadala ka pala ng backpack ngayon? Sa itsura mo, mukhang hindi ka nakatulog kagabi, tama ba? Tiningnan lang siya ni Scarlett, umiwas sa tabi niya at dumiretso sa unahan. Nagmamadaling sumunod si Lily. Habang dumadaan si Scarlett sa tabi ko, saglit na pumalya ang mga hakbang niya. Pero nagpatuloy rin siya sa paglalakad, walang kahit anong ekspresyon sa mukha. Pagdating sa school gate, hinarangan kami ng discipline committee. Isa sa mga babae ang nag-abot ng kamay para pigilan si Scarlett, matigas ang tono. Tumingala si Scarlett. Yung napakaitim niyang mga mata, dumiretso sa babae, dahilan para mapanginig ito. Agad hinila ng isa pang committee member ang manggas niya at pabulong nagsalita. Hayaan mo na siyang dumaan. Matagal nang espesyal na presensya si Scarlett sa school na to. Top grades, mayamang pamilya. Kahit principal, binibigyan siya ng luwag. Hayaan mo na. Huwag ka nang gumawa ng problema. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, umatras din sa wakas ang babae. Umiwas ng tingin si Scarlett at lumingon para tawagin si Lily. Paglingon niya, nakita niyang si Lily, dikit na dikit sa akin na parang tuta habang hawak ang karton ng gatas ko. Ilang saglit bago iyon, nakatayo lang ako sa gilid habang kumakain ng sandwich nang marinig ko ang pag-ungo ng tiyan ni Lily, kaya inabot ko na lang sa kanya yung extra kong mainit na gatas. Gusto mo? Kakakuha pa lang niya ng gatas at aabutin na sana ang straw nang may biglang umagaw nito mula sa kamay niya. Scarlett, hindi ka rin nag-breakfast, di ba? Iinumin mo talaga yung bigay niya? Hindi ka ba natatakot na may lason yan? Imposible naman yun. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Scarlett, pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. Paanong imposible? Lumingon siya sa akin at nagsalita. Hindi mo ba alam na habang mas maganda ang nilalang, mas nakakalason ito? Pagkalabas ng mga salitang iyon sa bibig niya,
Kinuha niya ang gatas at mayabang na naglakad lampas sa discipline committee papasok ng campus. Ba't ngayon ka lang dumating? Late ka ba? Matindi yung traffic. Nakuha mo na ba uniform mo? Ay, nakalimutan ko. Walang problema. Samahan kita pagkatapos ng klase. Alam ko kung nasaan yun. Salamat. May nangyayari ba dito? Hoy, dito ako nakaupo. Lumipat ka sa likod. Napabuntong hininga ng maluwag ang babae at dali-daling kinuha ang mga libro niya bago lumipat. Isiniksik ni Scarlett ang bag niya sa desk, lumingon at nahuli akong nakatingin sa kanya. Ano? Kanina ka pa nakatitig sa akin. May gusto ka ba sa akin? Bigyan kita ng payo. Lumayo ka kay Vivian, hindi siya yung iniisip mo. Scarlett, tama na. Vivian, kinakausap ko siya. Anong kinalaman mo dito? Magsasalita na sana pabalik si Vivian nang biglang sumigaw ang professor sa harap. Scarlett, huwag mong isipin na dahil mataas grades mo, may karapatan ka nang magsalita kailan mo gusto sa klase ko. Ngumiti si Scarlett sa professor. Pasensya na po, sir. Ituloy niyo lang. Pagsapit ng lunch break, nilapitan ako ni Vivian. Tara, samahan kita kunin yung uniform mo. Okay. Tumango ako. Nakaupo si Scarlett sa desk niya habang naririnig si Vivian na tinatawag ako. Marahan niyang tinapik ang desk gamit ang mga daliri niya. Nakatingin siya sa papalayong likod naming dalawa, malalim sa iniisip. Pagkatapos kunin ang uniform, dumiretso kaming dalawa sa cafeteria. Habang naglalakad, maraming estudyante ang palihim na sumisilip sa amin, puno ng curiosity ang mga mata nila. Tutal, si Vivian yung sikat na top student na kilalang malamig at laging mag-isang naglalakad. Ngayon, may estrangherong kasama siya. Natural lang na mapapatingin ang mga tao. Hoy, ano sa tingin mo? Yung bagong transfer student at yung prodigy, siguradong may namamagitan sa dalawa. Palihim na sumulyap si Nathan sa amin, tapos bumalik ang tingin sa pagkain niya. Ewan. Wala akong interes. Nagpapakakul ka ah. Tinapos ni Nathan ang pagkain niya, inayos ang kolar niya, nagsuot ng maayos na ngiti at naglakad papunta kay Vivian. Vivian, sino to? Hindi ko pa siya nakikita dati. Hi, ako si Ethan, kakalipat ko lang dito. Nice to meet you. Ako si Nathan. Pagkatapos ng lunch, sabay-sabay kaming tatlo lumabas. Mas matindi na ngayon ang mga tinging nakatutok sa amin. Matagal nang hawak ni Nathan at Vivian ang pwesto sa top 5 ng buong batch. Kapag silang dalawa ang magkatabing nakatayo, yung magandang babae at gwapong lalaki, maraming lihim na nag-iisip na bagay silang dalawa. Patuloy si Nathan sa pakikipag-usap kay Vivian tungkol sa schoolwork. Vivian, paano kung tayo ulit ang mag-host ng welcome gala gaya nung dati? Kinuyom ni Nathan ang kamao niya, tapos dahan-dahang niluwagan iyon, pilit pa ring nakangiti habang nagpapatuloy. Vivian, nakikinig ka ba sa akin? Ha? Anong sinabi mo? Magsasalita na sana si Nathan nang biglang sumugod si Nora at pasigaw akong hinarap. Kanina sa gate, dikit ka ng dikit kay Scarlett, tapos ngayong lunch, kasama mo naman si Vivian. Ano bang balak mo? Lumayo ka sa kapatid ko. Nora, bantayan mo asal mo. Huwag kang bastos. Kung hindi kami welcome dito, aalis na lang kami ngayon din. Pagkasabi nun, sininyasan ako ni Vivian gamit ang mga mata niya, at sumunod ako habang tumalikod siya at naglakad palayo. Vivian, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sandali. Hinawakan ni Nora ang braso ng kapatid niya. Halata namang pinapabayaan niya sarili niya, sumasama sa kung sino-sinong nobody. Bakit ka pa nag-aabala? Pinanood ni Nathan ang papalayong likod ni Vivian habang may mapait na kirot na unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Sa tagal nilang magkakilala, ngayon lang siya nakitang ipinagtanggol ni Vivian ang isang lalaki. Posible bang gusto nga niya si Ethan? Bakit parang kahit saan ako magpunta, kinamumuhian ako ng mga tao? Mukhang wala namang nagbago. Ako pa rin yung taong walang may gusto. Anong meron? Ethan, nalulungkot ka ba? Gusto mong magpahangin muna? Tumango ako. Lumabas kaming dalawa ng classroom at umakyat sa rooftop ng school. Tingnan mo, gaano man kahirap ang mga bagay, gaano man nakaka-frustrate ang buhay, kapag sapat ang taas ng kinalalagyan mo, lahat mukhang maliit mula sa malayo. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Marahang nilalaro ng hangin ang buhok niya. Biglang bumalik ang isip ko noong 11 anyos ako. Sa mga panahong lagi akong binubuli. Pero noon, may isang matapang na batang babae na biglang sumugod para tulungan ako. Doon ko unang nakilala si Vivian. Pagkatapos nun, naging pinakamalapit kaming magkaibigan.
Nanatili kami sa rooftop hanggang malapit nang magsimula ulit ang klase, saka sabay kaming bumaba. Pagpasok namin sa classroom, nakaupo si Scarlett sa pwesto niya. Nakita niya kaming magkasabay na pumasok at may mabilis na bakas ng pagkailang na dumaan sa mukha niya. Pagkaupo ko, yumuko siya palapit sa tenga ko at may bahid ng selos ang boses niya. Tapos na ba yung munting date niyo? Lumayo ka sa akin. Ano, parang hindi ka yata masaya. Nag-away ba kayo ng mahal mong Vivian? Nagpakawala ako ng malamig na tawa. Anong pakialam mo? Nagbago ang ekspresyon ni Scarlett. Dahan-dahan siyang sumandal pabalik sa upuan niya. Pagkatapos ng klase, natapos ko ang cleaning duty at ako ang huling umalis. Hindi pa ako gaanong nakakalayo sa school gate nang biglang may grupo ng mukhang siga na humarang sa daraanan ko. Biglang bumilis ng todo ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong magpakakalma at lampasan sila, pero halatang ako talaga ang pakay nila. Kinorner nila ako sa isang eskinita. Sino kayo? Anong gusto nyo? Nandito kami para turuan ka ng leksyon. Tigilan mo ang paglapit sa mga babae ng iba. Biglang may boses ng babae na sumingit. Anong nangyayari dito? Nakasandal si Scarlett sa bungad ng eskinita. Nakasabit ang bag niya sa isang balikat. Nakazip hanggang lieg ang itim niyang jacket. Nakatago ang payat niyang panga sa collar nito. Matagal-tagal na rin, Miss Scarlett. Anong meron dito? Wala namang malaki. Tinuturuan lang ng asal tong batang walang muwang. Tiningnan ko siya ng may pag-iingat, iniisip kung siya ba ang nagsugo sa mga lalaking to. Dahil lang ba sumasagot ako sa kanya sa school kanina? Miss Scarlett, matalino kang babae. Trabaho lang to, may nagbayad sa akin para ayusin ang problema ng iba. Magpanggap ka na lang na wala kang nakita. Gawan mo ko ng pabor, ililibre kita ng inuman minsan. Relax. Hindi ko naman kilala tong lalaking to. Wala siyang ibig sabihin sa akin. Ba't ko naman papakialaman to? Ituloy niyo lang. Biglang bumagsak ang pakiramdam ko. May alon ng mapait na disappointment na dumaan sa dibdib ko. O, anong gagawin mo ngayon? Mukhang katapusan mo na talaga ngayong araw. Hindi mo talaga ako tutulungan? Siyempre, kaya kitang iligtas, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon muna. Sa madilim na eskinita, kumislap ang mga mata ng babae. Scarlett, papayag ako. Halos kalalabas pa lang niya ng eskinita nang bigla siyang huminto, may ngiting sumisilip sa kulay rosas niyang labi. Inihagis niya ang bag niya sa lupa, saka itinapon ang jacket sa ibabaw nito at muling humarap. Ilang minuto lang, sunod-sunod na sigaw ang umalinggaw sa buong eskinita. Nakasandal ako sa pader, puro pasa at sugat, habang pinapanood ang mabilis na galaw ni Scarlett. Mabilis, mabagsik at eksakto. Mas delikado kaysa kahit sinong nakita ko na. Bigla, yung blonding siga ay naglabas ng kutsilyo at sinugod si Scarlett habang magulo ang lahat. Hindi na ako nag-isip, mabilis kong dinampot ang bag at ibinato iyon sa kanya. Buti na lang, gilid lang ng jacket ni Scarlett ang tinamaan ng talim. Baliw ba tong gagong to, gusto yatang makulong. Lumingon siya at tumingin sa akin. Dahil sa titig niya, para akong nagyelo at kusa agad tumigas ang buong katawan ko. Lumapit si Scarlett sa akin, may bahid ng pag-aalala ang boses niya. Nasaktan ka ba? Inangat ko ang braso niya at nakita ko ang punit sa uniform niya. Namumula ang mukha niya at may manipis na patong ng pawis dahil sa laban. Lumapit ulit si Scarlett sa akin, mas malambot ang boses niya, puno ng pag-aalala. Nasaktan ka ba? Inangat ko ang braso niya habang tinitingnan ang punit niyang uniform. Namumula ang mukha niya at kumikintab sa manipis na pawis mula sa gulo. Ayos lang ako. Tingnan mo. Ni walang gasgas. Pinulot ko pareho naming bag sa lupa at hinila ko siya palabas ng wasak na eskinita. Sa kalsada, magkatabi kaming naglalakad ni Scarlett. Hoy, wag mong kalimutan yung ipinangako mo kanina. Huminga ako ng malalim at nagtanong. Sige, sabihin mo, ano bang gusto mong gawin ko? Teka, hindi ko pa napag-iisipan. Sasabihin ko na lang pag naisip ko na. Tandaan mo na may utang ka sakin. Sa mismong sandaling iyon, malakas na umungol ang tiyan ni Scarlett. Sa isang iglap, namula ng todo ang buong mukha niya. Napatingin siya sa akin ng naiilang at halatang nahihiya. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakarinig ng tumutunog na tiyan dati? Kailangan ng pagkain para may gasolina ang katawan, kailangan ng energy, alam mo yun. Bilisan mo at dalhin mo ko kung saan kakain. Pero pagkatapos naming magtingin sa ilang restaurant, wala ni isa ang pumasa kay Scarlett. Bigla niya akong tinanong. Taga saan ka? Jayangnan. Jayangnan? Kung ganon, ipagluto mo ko ng pagkain na galing Jayangnan.
Hindi pa ako nakakakain ng authentic na ganun. Pinag-isipan ko sandali sa katumango. Dumaan kami sa supermarket para bumili ng mga kailangan. Gusto ni Scarlett lahat. Mukhang masarap tong isda, kunin mo. Gusto ko rin yung shrimp na yun. At kumuha ka rin ng konti sa bawat gulay. Lumabas akong pasan ang sangkatutak na grocery bags. Pagdating sa bahay ko, dumiretso ako sa kusina para magluto, habang si Scarlett nakahilata sa couch at nanonood ng TV na parang siya ang may-ari ng bahay. Luto na, tawag ko. Tumayo si Scarlett mula sa couch at lumapit. Kaswal kong tinanong. Anong gusto mong inumin? May tubig ako at juice. May beer ka? Wala. Nagpout si Scarlett. Kumuha siya ng chicken wing at kinagat iyon. Bakit matamis to? Talagang matamis ang cola chicken wings. Mas lining sa matamis ang cuisine ng Jiangnan. Ba't parang walang lasa tong gulay? Halos wala akong malasahan. Gusto ko ng maanghang. Eh di subukan mo to. Mas malasa yan, savory at rich ang timpla. Fine, sige na nga, pipilitin ko na lang sarili ko. Okay naman siguro. Makalipas ang kalahating oras, nakatitig ako sa mesa na puro wala ng laman na plato, habang kumikibot ang gilid ng bibig ko. Yan ang tawag niyang pinipilit lang ang sarili. Pagkatapos kong hugasan ang mga pinggan, nakita ko si Scarlett na nakakulot sa couch, mahimbing ng tulog. Bahagya siyang nakasiksik sa sarili niya, nakahimlay sa mga unan na parang maliit na pusa. Naalala ko kung paano niya nilabanan yung mga lalaking yun kanina para iligtas ako, at may kung anong gumalaw sa loob ko. Mabuting tao pala talaga si Scarlett. Ba't ka nakatitig sa akin? Biglang dumilat si Scarlett. Napapitlag ako. Umupo siya ng tuwid, tinaasan ako ng kilay at tumingin sa akin. Alam kong maganda ako, pero pwede bang huwag masyadong obvious? Napailing ako at umupo sa malapit na upuan. Kung gising ka na, dapat umalis ka na. Gabi na. Biglang may matinis na ringtone na umalingaw-ngaw. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speaker. Scarlett, nasaan ka? Pumunta ka sa usual spot. Yung Rex Punk na yun, ang dami na namang satsat, sinasabi niyang binugbog mo raw siya na parang aso last time. May dala siyang backup ngayon at gusto niyang gumanti. Pupunta ka ba o hindi? Magsasabi na sana si Scarlett ng hindi, pero tumama ang tingin niya sa akin at parang may nabago sa isip niya. Tama, sabihin mo hintayin niya ako, papunta na ako. Pinatay niya ang tawag, kinuha ang jacket niya, at tumayo. Tara na. May dadalhin ako sa'yo. Pass ako. Naku, sige na, isipin mo na lang, matapos kitang heroically iligtas at bugbugin yung mga gagong yun kanina, ang pinakamaliit na pwede mong gawin ay sumama sa isang biyahe. Sige na nga. Sa totoo lang, parang utang ko na buong buhay ko sa'yo sa puntong to. Matagal na bumiyahe ang taxi bago huminto sa isang bakanting load. Scarlett. Tumakbo papalapit si Lily. Scarlett, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Oh, nandito rin pala si Handsome. Yep. Kita mo. Sinama pa nga niya rito pero sinasabi pa rin niyang wala siyang gusto sa kanya. Mukhang magkakaroon tayo ng matinding bakbakan ngayon. At nga pala, Scarlett, nandito na yung Rex na yun. May dala siyang isang buong grupo na naghihintay sa labas ng entrance. Scarlett, akala ko umatras ka na at wala kang lakas ng loob magpakita. Ano, kulang ka pa ba sa oras sa kulungan? Mukhang masarap pagkain dun ang bilis mong makalabas at gumawa ulit ng gulo. Kung hindi mo ko sinet up last time, sa tingin mo ba mapupunta ako dun? Kung gusto talaga kitang iset up, sa tingin mo ba makakalabas ka ng buo? Napakagandang bagay ng utak. Sayang nga lang at wala ka nun. Namutla ang mukha ni Rex. Mas naging matalim ang tono niya. Scarlett, isang buwan na. May lakas ka bang makipag one-on-one race? Tumawa si Scarlett na parang pinakanakakatawang biro ang narinig niya. Rex, hindi ka pa ba nagsasawa sa presinto? Ngayon gusto mo namang mag-book ng VIP room sa orthopedic ward. Fine. Ibibigay ko gusto mo. Scarlett, huwag kang masyadong kampante. Tingnan natin kung sino mananalo ngayong gabi. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang hari dito. Sa wakas, napansin ni Rex na nakatayo ako sa tabi ni Scarlett. Saglit siyang napatitig sa akin at hindi sinasadyang napalunok. Nahuli ni Scarlett ang tingin niya at agad nagsimangot ng mailantarang pagkasuklam. Humakbang siya pasulong at humarang sa harap ko. Anong tinitingnan mo? Ilayo mo yang marurumi mong mata. Pilitan namang inalis ni Rex ang tingin niya. Scarlett, pustahan tayo. Karera tayo. Kapag natalo ka, ibigay mo sa akin yung magandang nasa likod mo. Kapag ako ang natalo, ibibigay ko sa iyo ang letes na pagani.
Hindi masamang deal, di ba? Deal. Pero may dagdag akong kondisyon. Kapag natalo ka, isama mo yung basurang kotse mo at umalis ka sa racing scene. Huwag na huwag ka nang magpapakita ulit sa harap ko. Nasusuka ako sa makita ka. Ayos, basta huwag kang iiyak mamaya. Scarlett, anong ginagawa mo? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon para sa akin? Anong problema? Paano mo ko nagagamit na parang panaya? Paano kung matalo ka? Talagang hahayaan mo kung sumama sa gagong yun? Relax. Siguradong matatalo natin siya. Tayo. Hindi nga ako marunong mag-drive. Pero tumalikod lang si Scarlett, kumaway sa akin at dumiretso papunta sa changing room. Tapos na ako, aalis na ako. Huwag kang umalis. Ako ang pinakamahusay sa buong college racing scene, magtiwala ka sa akin. Inikot ko ang ulo ko at nagtama ang mga mata namin sa likod ng racing helmet niya. Nakita ko ang malalaki at bilog na mga matang nagmamakaawa ni Scarlett. Lumambot ang puso ko. Muli kong isinara ang seatbelt. Alam ko talaga si Ethan ang pinakamagaling. Dahan-dahang umandar ang kotse. Habang nakikinig ako sa nakakabinging dagundong ng makina, buong lakas kong hinawakan ang upuan. Ethan, alam mo ba kung bakit racing ang pinili ko sa college? Yung pakiramdam na lumilipad ka sa track, iniiwan mo lahat sa likod. Pinapalimot nito lahat ng sakit. Tinatangay ng hangin lahat ng alalahanin. Sana magawa rin ito yun para sa'yo. Biglang sumibat ang kotse na parang pana. Idinikit ako ng puwersa sa upuan. Lahat ng nasa magkabilang gilid naging puro malalabong guhit. Parang naglaho lahat ng boses ng pambubuli at panghahamak. Pakiramdam ko ako lang at ang hangin ang umiiral sa buong track na to. Walang tigil na hinahabol ang dalawang kotse ang isa't isa. Lumingon ako at tiningnan ang seryosong side profile ni Scarlett. Kumabog ang puso ko. Sa track, umabot na sa huling kalahating lap ang karera. Mahigpit na nakadikit sa likod namin ang kotse ni Rex. Biglang umugong ng malakas ang makina. Diniinan ni Scarlett ang silinyador at naunang tumawid sa finish line. Tinanggal namin ang helmet at bumaba ng kotse. Tumalon palabas si Rex, galit na galit. Hindi ko kailangan yung kotse mo. Basura ang specs niyan. Hindi bagay sa akin. Ngayon tandaan mo yung usapan. Dalhin mo yung junk car mo at lumayas ka sa racing scene. Huwag na huwag kang magpapakita ulit sa harap ko. Fine, Scarlett, matapang ka ah. Mas mabuti pang ipagdasal mong habang buhay kang ganyan katapang. Huwag kang iiyak kapag bumagsak ka. Tara na. Ang baho ng hangin dito. Sumunod ako kay Scarlett palabas ng track. Kamusta yung karera kanina? Hindi ka naman natakot ng sobra, di ba? Ayos naman. Yung pakiramdam na lumilipad sa track, totoo ngang nakakalimutan mo lahat ng masasakit na bagay. Kaya, Scarlett, ano bang sakit ang dinadala mo? Anong klaseng sakit ang kailangan ng ganitong klaseng delikadong bilis para makalimutan? Anong tinitingnan mo? Gabi na. Magiging mabait ako at ihahatid kita pa uwi. Scarlett, salamat. Talaga, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Wala yun. Ba't bigla kang naging seryoso? Saka hindi ba tinulungan mo rin akong talunin si Rex? Nanalo tayo ng magkasama. Pero nakaupo lang naman ako sa passenger seat, kapit na kapit sa seatbelt. Wala naman talaga akong naitulong. Kasi kapag katabi kita, kampante ako. Talaga? Kung ganun, mas mabuti pang pasalamatan mo ko ng maayos. Alam ko. Hindi ko makakalimutan. Mabilis na huminto ang kotse sa tapat ng bahay ko. Ethan, kita tayo bukas. Kita tayo bukas, Scarlett. Bumaba si Scarlett ng kotse at pinanood akong pumasok sa loob habang may inaasahang tingin sa mukha niya. Kinawayan ko siya, saka tumalikod at umakyat sa taas. Kinabukasan sa school, nilapag ni Scarlett ang breakfast sa desk ko. Good morning, Ethan. May dala akong breakfast para sa'yo. Tiningnan ko ang pagiging enthusiastic niya, medyo hindi ko alam kung paano mag-react. Kumain na ako. Ikaw na lang. Binili ko to para sa'yo. Ang payat mo masyado. At mahaba ang morning classes. Itabi mo na lang para mamaya kapag nagutom ka. Bawal magsayang. Tumunog ang bell. Physics ang first period. Graduate sa top university ang professor. Napakahigpit at maayos ang structure ng lectures niya. Isang saglit ka lang mawala ng focus, mapag-iiwanan ka agad. Pagkatapos ng klase, doon ko lang napansin na hindi pumasok si Vivian ngayon. Kinuha ko ang phone ko at nag-text sa kanya. Siguro may importante lang. Hindi nag-reply si Vivian.
Buong umaga, nakadapa lang si Scarlett sa desk habang tulog. Tumunog ang bell para sa lunch. Scarlett, gising. May bagong hotpot play sa labas ng campus. Sobrang taas daw ng reviews. Tara, kain tayo. Scarlett, tara na. Inangat ni Scarlett ang ulo niya mula sa desk. Inantok siyang tumingin kay Lily, saka tumayo, hinawakan ang braso ko at nagsalita. Tara na. Gutong-gutom na ako. Sasama ka rin. Malaking pangalan na si Scarlett sa campus, at aminado naman akong medyo good-looking din ako. Habang magkatabi kaming tatlo na naglalakad, mabilis kaming naging pinakaagaw pansing tanawin sa buong campus. Doon ko nakita ang isang pamilyar na tao na papalapit mula sa malayo. Si Vivian yun. Dumadaloy ang mahaba at malambot niyang buhok sa balikat niya. Bahagyang namumula ang mga mata niya. Nakita niya kami ni Scarlett na magkatabi, pagkatapos mabilis siyang umiwas ng tingin at dumaan lampas sa amin. Pakiramdam ko may nangyari kay Vivian. Mauna na kayo. Hindi ako sasama. Sabi ko kay Scarlett habang nagsisimula akong tumalikod. Tumigil ka. Susundan mo si Vivian, hindi ba? Tama. Kayo na muna kumain. Huwag niyo na akong intindihin. Kailangan kong i-check kung okay lang siya. Kapag sinundan mo siya ngayon, huwag ka nang bumalik para makita ako. Namula ang mga mata niya habang nakatitig sa akin, sinusubukan na naman akong pilitin. Naalala ko kung paano palaging ganito si Scarlett. Sa susunod na lang tayo kakain. Hindi ko pinansin ang pagbabanta ni Scarlett, sinabi ko ang gusto kong sabihin at tumalikod para lakarin si Vivian. Scarlett, okay lang yan. Tara na. Tayo na lang dalawa. Kung wala yung matigas ang ulong yun, mas nakaka-relax pa nga ako. Mas malaya akong sabihin kahit ano gusto ko. Vivian, okay ka lang ba? May nangyari ba? Vivian. Ha? Vivian, anong nangyari sa mukha mo? Wala to. Medyo sumama lang pakiramdam ko. Konting lagnat lang. Nag-leave ako para bumili ng gamot. Nakita ko yung message mo. Salamat, Ethan. Nakatitig ako sa namamagang kanang bahagi ng mukha niya. May bahagyang pulang bakas ng kamay doon. Basta okay ka lang. Tara, malapit nang magtanghali. Ililibre kita ng pagkain. Anong gusto mong kainin? Okay. Nilapag ko ang tray ng pagkain sa harap ni Vivian. Nakayuko lang siya ng bahagya, tahimik na kumakain. Vivian, tungkol sa proposal ni Marcos. Napag-isipan mo na ba? Sa mismong sandaling marinig ni Vivian ang mga salitang iyon, hindi man lang siya tumingala. Pero napansin kong mas humigpit ang hawak niya sa chopsticks. Mukhang hindi ka pa natuto last time, bata. Ikaw pala. Nathan, ano nang ginawa mo kay Ethan? Wala namang espesyal. Tinulungan ko lang siyang makita ang realidad at malaman kung saan talaga ang lugar niya, yun lang. Ang pamilya namin ang magho-host ng charity gala ngayong weekend. Siguraduhin mong pupunta ka. Gusto kitang maging pinakamaganda kong dance partner. At tungkol naman sa probinsyanong to, pwede ka rin sumama. Tutal, kailangan mong makita ang putik para maintindihan kung gaano kataas ang ulap. Pumunta ka at tingnan mo ang pagkakaiba ng tunay na class at ng isang taong mababa tulad mo. Ethan, ikaw, wag mong pansinin mga sinasabi niya. Ganyan lang talaga siya. Puro kalokohan lumalabas sa bibig niya. Tinatakot ka ba niya? Hindi ganun yun. Vivian, sasama ako sa'yo ngayong weekend. Ethan, ayoko kang madamay dito. Sobrang komplikado nito. Masasaktan ka lang. Relax, magiging okay din. Hindi ko kayang pabayaan kang harapin mag-isa ang mga lobo na yun. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa akin. Yung mukha niyang kaninang puno ng pag-aalala, napalitan ng maliit pero taos pusong ngiti. Pagkatapos ng lunch break, bakante pa rin ang upuan ni Scarlett. Sinubukan ko siyang tawagan pero walang kahit isang tawag ang pumasok. Napagdesisyonan kong tigilan muna ang pag-aalala tungkol sa kanya dahil alam kong may mas importante akong kailangang gawin ngayon. Pagsapit ng Sabado ng gabi, dumating ako sa open-air ballroom ng private club gaya ng napag-usapan. Yung gala na binanggit ni Nathan ay isang business reception na hosted ng pamilya Chen, isa sa mga sumisikat na tech elites ng A-City. Sa gitna, nakatayo ang elegante nilang Mr. at Mrs. Chen na mahigit 10 taon ng pursigidong sumusuporta sa charity work. Nandito rin sina Nathan at Nora, parehong todo bihis, may hawak na wine glass habang walang kahihiyang nagpapalapit sa magkapatid na Pei. Palakad-lakad ako sa gala. Isang mabilis na tingin lang at may nakita akong pamilyar na tao. Nandoon si Scarlett na nakakasual lang, nakahilata sa couch habang isa-isang sumusubo ng ubas. Scarlett.
Ethan, anong ginagawa mo dito? Sumulyap siya kay Vivian na nasa dance floor, sa ngumisi. Alam ko na. Palihim kang pumasok dito dahil kay Vivian, hindi ba? May kakaiba ka talaga, Ethan, hinahabol mo siya hanggang sa lugar na gaya nito. Hindi mo talaga siya mabitawan, ano? Teka, hindi ko pinansin ang pang-aasar sa mga salita niya at nagtanong. Yung mga message na sinend ko sa'yo, bakit hindi ka nag-reply? Nag-aalala ako sa'yo. Ba't naman ako mag-reply? Wala lang akong gana. Hindi ba magkaibigan tayo? O, magkaibigan. Anong klaseng magkaibigan ba exactly? Ordinaryong magkaibigan lang o boyfriend at girlfriend? Magsasagot na sana ako nang lumapit si Vivian. Ethan, dumating ka rin. Kanina pa kita hinahanap kung saan-saan. Well, Princess Vivian. Ano, naghahanap ka na naman ba ng susunod mong option? Makikisip-sip ka ba sa Song family, o sa Zhao family, o baka sa Wang family? Sa dami ng choices mo, kaya pa bang sumabay ng mga mata mo? Huwag mo masyadong pilitin sarili mo. Pwede bang normal ka namang magsalita kahit minsan? Bakit kailangan ganyan kalagi? Sakto namang lumapit sina Nathan at Nora. Tiningnan ako ni Nora nang may mapanuyang ngisi. Nathan, dumating ka talaga siya. Sa school, privilege nang makita kami. Sobrang layo mo sa level namin. Ano ka ba naman? Delivery boy ng shipping company. Saan mo napulot yung peke mong suit? Sa street stall. Alam mo ba kung anong culture brand ang ginagaya niyan? Nathan, tama na. Vivian, bakit pinagtatanggol mo na naman siya? Tinutulungan ko lang siyang harapin ang realidad at malaman kung saan talaga ang lugar niya. Tigilan mo na ang pangangarap. Kung sino ako at ano ang status ko, hindi ikaw ang may karapatang humusga. At least hindi ko kailangang apakan ang ibang tao o mabuhay sa ilalim ng iba para patunayan ang halaga ko. Tingnan nyo, yun ang president ng Anjong Corporation. Oh by God, totoo pala yung mga chismis. Babae pala talaga siya. Bakit bigla siyang pupunta rito? Nagkatinginan sina Nathan at Nora ng malaki ang mga mata bago agad sumiksik sa crowd. Lumingon si Vivian sa akin, halatang puno ng pagkalito ang mukha niya. Unti-unting lumapit ang crowd sa aming tatlo. May isang middle-aged woman na lumabas mula sa mga tao, diretso siyang naglakad papunta sa akin, huminto at nagsalita. So ito pala ang mga kaklase na nakilala mo sa bago mong school. Mukhang makulay ang bago mong school life. Pagkatapos nun, tumalikod siya at naglakad palayo. Sa likod ko, sina Marcos, Vivian, Nathan, Nora, at isang grupo ng mga business people ay lahat nakatitig sa akin, bawat isa may kanya-kanyang iniisip. Hindi ko mapigilang isipin, dapat naisip sana ni Nathan, kung wala talaga akong kahit anong background, paano ako basta-basta nakapag-transfer sa sobrang competitive na Shenzhou Academy mula sa wala. Dati, ang mga magulang ko ang ipinagmamalaki ng business world ng A-City. Bago ako mag-apat na taong gulang, puro pagmamahal at pag-aaruga ang bumabalot sa buhay ko. Pero isang car accident ang kumuha sa buhay ng ama ko. Pagkatapos nun, naging sobrang mailap ang nanay ko. Ibinuos niya ang lahat ng meron siya sa negosyo ng tatay ko. Noong sapat na ang edad ko, kusa akong umalis sa family estate at nagsimulang mamuhay mag-isa. Tutal, ang presensya niya sa buhay ko naging parang afterthought na lang naman. Pagkaalis ng nanay ko, agad na lumapit sa akin ang pamilya Chen ng sobrang enthusiastic, itinutulak pa si Vivian papalapit sa akin. Young Master Ethan, kayo ni Vivian ang pinakamalapit na magkaibigan sa school. Kailan ka may oras para bumisita sa amin? Ganyan talaga ang mundo ng negosyo. Mas mabilis pang magbago ang ihip ng hangin kaysa sa pagbaliktad ng pahina. Kanina lang, hindi nila pinapansin si Nathan habang minamaliit ako. Habang parami ng parami ang mga taong lumalapit sa akin, nakahanap ako ng pagkakataon para makalusot papunta sa balcony at magpahangin. Ba't ka tumakas dito? Hindi ba nag-enjoy si Young Master Ethan na tratuhing parang royalty habang lahat nagpapa-impress sa kanya? Hindi naman. Ikaw? Ba't nandito ka rin? Pinakaayoko sa lahat yung mga taong nasa loob. Mga plastik na sip-sip sa taas pero nang aapak sa mababa, lahat sila pare-parehong nakakasuka. Sorry, Scarlett. Hindi ko dapat ginawa yung iniwan kita nung isang araw. Matagal na talagang magkakilala kami ni Vivian. Napaka-importanteng kaibigan niya sa akin. Nung nakita ko siya sa ganung kalagayan, hindi ko kayang baliwalain. Oh, so matagal nang magkakonsaba ang Anjong Corporation at ang Pamilya Pei. Perfect match pagdating sa status. Power couple sa pinaka-perpektong anyo. Hindi ka ba pwedeng magsalita ng normal? Ba't laging may kasamang patama bawat sinasabi mo? At nung una kong makilala si Vivian, wala pa nga siyang apelyidong Pei.
Inampon lang siya ng pamilya Pay nung lumaki na siya. Pagkarinig sa sinabi ko, saglit na natulala si Scarlett. Inampon si Vivian. Last time iniwan mo ko, tapos mag-isa akong kumain ng hotpot. Kaya sabihin mo nga, paano mo babawin yun sa akin? Signalubong ko ang direkta niyang titig at bahagyang uminit ang mukha ko. Anong gusto mo? Nakakadiri yung pagkain sa gala na to. Puro pagpapanggap na basura. Tara na, young Master Ethan. Dadalhin kita sa lugar na may totoong masarap na pagkain. Hoy, sandali. Nasa loob pa si Vivian. Aalis na lang tayo basta. Relax. Ngayon alam na ng buong mundo na nasa ilalim ng proteksyon mo si Vivian. Yung mga oportunistang yon, siguradong abala na ngayon sa pagsipsip sa kanya. Sino pa ang mga ngahas manggulo sa kanya ngayon? Tara na. Nang gabing iyon, magkatapat kaming nakaupo ni Scarlett sa isang barbecue stand. Hoy, kung ikaw ang tagapagmana ng Anjong Corporation, anak nung babaeng yun, bakit mag-isa kang nakatira sa maliit at luma mong apartment? Ano bang nagpapasigurado sa'yo na ako ang tagapagmana? Saka sino bang nagsabi na porket mayaman ka, kailangan mong tumira sa mansion, magmaneho ng mamahaling kotse, at mamuhay sa spotlight araw-araw? Huwag mong iwasan yung tanong. So ano ba talaga relasyon mo kay President Audrey? Mag-ina? Magkamag-anak? Siya talaga ang mama ko. Pero simula nang mawala ang tatay ko, nagbago siya. Ibinigay niya ang lahat, pati sarili niya, sa tinatawag niyang negosyo. Tungkol naman sa akin, naputol ako, dahan-dahang yumuko habang nalulungkot. Parang may malalim na koneksyon si Scarlett sa kwento ko. Namumula ang mga mata niya habang nakatingin sa akin, pinipigilang magsalita. Naalala mo ba yung unang beses na nagkita tayo? Yung unang beses? Hindi ba sa school yun? Yung unang beses na nakita mo ko, kumakain ako ng barbecue sa food street, tapos bigla kang sumugod at hinalikan mo ko ng walang pasabi. Napatingin ako sa kanya. Namula ang dulo ng mga tenga ko. Tumingin siya pabalik sa akin na may tuso at mapaglarong ngiti. Kaya tayo na lang. Napatahimik ako. Wala akong maisagot. Ang isang maayos na pagkain, natapos ng masyadong maaga. Lunes ng umaga, maaga akong dumating sa classroom. Sa mismong pagpasok ko sa pinto, nakita ko agad ang desk ko na may maayos na nakabalot na sandwich, isang bote ng gatas, at perpektong pagkakapritong itlog. Napatitig ako sa dami ng pagkain. Nakatingin ang mga kaklase ko ng maihalong inggit. Ethan, nandito ka na. Nag-aalala ako na baka hindi ka pa nag-breakfast, kaya kumuha na lang ako ng ilang pagkain para sa'yo. Piliin mo na lang kung alin gusto mo. Sakto namang pumasok si Scarlett mula sa pinto. Ethan, may dala akong breakfast para sa'yo. Bagong luto lahat to. Kainin mo habang mainit pa. Sa kalagitnaan ng pagsasalita niya, napansin niya ang breakfast na nasa desk ko at yung label sa packaging. May mabilis na bakas ng galit na dumaan sa mga mata niya. Vivian, bakit wala sa desk mo yung breakfast mo? Ba't nasa desk ni Ethan? Nagpapakitang gilas ka ba sa cooking skills mo? Binilhan ko si Ethan ng breakfast. Kung kakainin niya o hindi, choice niya yun. At ikaw, siguro mas mabuting ikaw na lang kumain ng dala mo. Ayaw ni Ethan ng pagkain mo. Yung sakin ang gusto niya. Talaga ba? Ethan, ayaw mo ba talaga nung ginawa ko para sa'yo? Well, actually, nag-breakfast na kasi ako. Busog na busog talaga ako. Kayo na lang dalawa ang kumain ng mga yan. Sayang naman kung masasayang. Buti na lang, tumunog agad ang bell at nasagip ako mula sa isang delikadong sitwasyon. Pero alam kong hindi habang buhay makakaiwas ako. Ethan, hindi tayo natuloy sa hotpot last time. Hindi ako masaya dun. Tara, babawi tayo mamayang lunch, sigurado. Mabilis na lumingon si Vivian at agad sumagot. Nauna nang pumayag si Ethan na sabayan akong mag-lunch. Ikaw na lang kumain mag-isa ng hotpot mo. Pinanood ko silang dalawa na walang balak umatras at ang nagawa ko lang ay tumayo doon na may awkward na ngiti. Sa huli, kaming tatlo ang magkatabing naglalakad sa campus. Si Scarlett sa kaliwa ko, si Vivian sa kanan ko. Grabe, ano bang meron sa lalaking to? Dalawang sobrang gandang babae, parehong nag-aagawan para sa kanya. I mean, tingnan mo nga siya. Ang gwapo niya talaga. Maganda rin aura niya. Narinig niyo ba? May connection daw si Ethan sa sikat na Anjong Corporation. Kaya naman pala. Tingnan niyo lang siya. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Yung klaseng elegance na yan, pinapanganak kasama mo na. Buong daan, puro bulungan tungkol sa akin ang naririnig sa campus. Simula nung gala, marami nang nawalang pangmamaliit, napalitan ng curiosity at pambobola.
Sumulyap si Scarlett kay Vivian na nasa tabi ko. May isang tiyak na third wheel dito, mas maliwanag pa kaysa araw sa katanghaliang tapat. At wala man lang alam kung kailan siya hindi na kailangan. Tumingin si Vivian kay Scarlett, may bakas ng paghamak sa mga mata niya. Kung sino ang third wheel, hindi pa rin sigurado. Dumating kami sa entrance ng hot pot restaurant, walang gustong magpaubaya. Sa loob, umupo kaming tatlo sa palibot ng hot pot, tig-isa sa gilid. Maingat na nilagyan ni Vivian ng nilutong tupa ang bowl ko. Ethan, kain ka pa. Masyado kang payat. Teka, ano ba to, parang wala ba siyang kamay? Kailangan pa ba siyang pakainin? Hindi pinansin ni Vivian si Scarlett at patuloy lang sa paglalagay ng pagkain sa bowl ko. Nag-click ng dila si Scarlett, tapos inabot niya at kinuha ang laman ng bowl ko na inilagay lang ni Vivian, inilipat sa sarili niyang bowl. Pagkatapos, binigyan niya si Vivian ng mapanghamong tingin. Salamat dyan. Naiisip ko lang kung overcooked ba to. Saktong tumunog ang pinto. Pumasok sina Nathan at Nora. Nathan, tingnan mo, nandito rin si Vivian. Lumingon kaming tatlo at diretsong nagtagpo ang mga mata namin sa kanila. Lumapit si Nathan na may ngiti. Vivian, what's coincidence? Kakain ka rin ng hotpot. Ethan, nandito ka rin pala. Ipaabot mo regards ko kay President Audrey. Tiningnan siya ni Scarlett sa kaumismid. Papabugbog ka rin ba para masaya siya? Ano, gusto mo rin matikman yan, Nathan? Walang kumibo kay Nathan, pero nanatili siyang kalmado. Miss Scarlett, as always, ang kulit mo talaga. Sige, enjoy kayo sa pagkain, hindi na ako makikialam. Hinila niya si Nora at umalis. Sa labas ng restaurant, nagreklamo si Nora. Nathan, bakit tayo umalis? Matagal ko nang gustong kumain dito, ngayon lang tayo nakapila ng maayos. Bakit tayo matatakot sa kanila? Kain ng kain, yun lang iniisip mo. Hindi mo ba nakikita na wala silang pakialam sa atin? Ethan, Scarlett, Vivian, kayong tatlo, hintayin nyo lang. Isang araw, pagbabayarin ko kayo sa pagmamataas nyo ngayon. Sa loob, nagsalita si Vivian na may pag-aalala. Ethan, si Nathan, hindi siya marunong magpalampas. Lahat tinatandaan niya. Malaking kahihiyan yung nangyari sa gala. Hindi niya iyon palalampasin. Natatakot ako na puntiryahin kanya. Tiningnan siya ni Scarlett, walang pakialam. Subukan niya. Gusto ko makita kung anong magagawa ng isang walang kwentang tulad ni Nathan. Isa lang siyang aso na kumakain ng tira-tira sa mesa ng Chen family. Kahit aso, kapag na-corner, puro tahol lang ang kaya. Tumingin si Vivian kay Scarlett. Ikaw, parang sunod-sunod na problema na ang umiikot sa'yo. Kung gagalaw siya, kailangan muna niyang pumila. Ethan, makinig ka sa'kin. Umalis ka na pabalik sa bahay ni Audrey, o kahit sa family estate. Mas safe doon. May bodyguards at staff na magbabantay sa'yo. Kung may ganun na naman na mangyari, paano kung katulad ng insidente sa alley? Sumingit si Scarlett, halatang nainis. Bakit ka pa babalik sa malamig na estate na yon? Para maglakad na parang laging nag-iingat sa bawat hakbang. Dito ka na lang sa akin. Malaki bahay ko. Maganda rin security. Si Nathan at yung walang kwentang mga tauhan niya. Bigyan mo pa ng 10, kaya ko pa rin silang lahat. Walang makakahawak sa'yo. Yumuko ako, iniisip ang lahat. Alam kong may punto si Scarlett. Kung kaya akong lapitan ni Nathan minsan, kaya niya ulit 2, 3 beses pa. Hindi ko pwedeng laging nasa tabi ni Scarlett. Lumalim ang pakiramdam ng pagod sa pag-uwi dahil sa nangyari kay Nathan. Pati sina Scarlett at Vivian tumigil na rin sa pagtatalo. Gabi na, nakaupo ako sa couch habang tahimik na nag-iisip. Sa huli, dinyal ko ang number sa phone ko. Ring, ring, ring. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang boses ng babae. Hello? Mom, ako to, Ethan. O, ano kailangan mo? Busy ako ngayon. Naisip ko sanang tumira muna sa family estate ng ilang araw. Okay lang ba? Nasa business trip ako sa Bee City ngayon. May inaasikaso din si Uncle Jayang. Walang tao sa estate lately. Kung hindi naman importante, huwag ka nang bumalik. Makaabala ka lang. Pinakinggan ko ang malamig na boses sa kabilang linya habang may mabigat na kirot sa dibdib ko. Pinatay ko ang tawag. Tinitigan ko ang family portrait at album sa tabi ko, saka napabuntong hininga. Sakto, may message na pumasok sa phone ko. Galing kay Scarlett. Bukas ng hapon may race si Lily. Ethan, pupunta ka ba manood kasama ko? Napangiti ako habang tinitingnan ang chat. Si Scarlett, lagi talagang diretso magsalita. Nag-reply ako, sige.
Sa race track, naka-full racing suit si Lily. Nakita niya kami ni Scarlett sa malayo at kinawayan kami. Finally nandito na kayo. Tara, ipapakita ko sa inyo si Blackout. Dito, Scarlett. Uy, si Handsome nanood din para sa akin. Scarlett, manood ka lang. Ngayon, ako at ang kotse, isa lang. Sigurado akong si Blackout at ako, mananalo kami at kukunin ang championship. Hinaplos niya ang makinis na itim na race car. Sinundan ko ang tingin niya. Alam kong si Blackout isa sa mga pinaka-prized na kotse ni Scarlett. Kaya pala gusto niya akong nandito. Malaking bagay pala sa kanya ang race na to. Ito ang proving race ni Lily sa circuit at comeback run din ni Blackout. Hindi na ako humihiling ng marami. Gusto ko lang makumpleto nila ito ng ligtas. Kung makabigla pa nila ang crowd, mas maganda. Tiningnan ko siya. Mananalo kayo. Hindi kayo pababayaan ni Blackout at Lily. Teka. Nagsimula na ang race, inorganisa ng ACT University para sa college students. Humarurot si Lily sakay ng Blackout, at sa unang kalahati ng karera, steady siyang nasa ikatlong pwesto. Dumating ang final lap ng mabilis. Binilisan ni Lily ang apak sa gas. Na-overtake niya ang pangalawa. Nagsigawan kami ni Scarlett sa sobrang excitement. Yes! Na-overtake niya. Na-overtake niya. Malapit na siyang maging una. Konti na lang. Kukunin na niya ang first place. Lumiko si Blackout sa kurbada. Mukhang sa susunod na segundo, maunahan na niya ang nangunguna. Pero biglang lumihis nang hindi kontrolado ang kotse palabas ng track. Kasabay ng malakas na pagbangga, sumalpok ang kanang bahagi ng Blackout sa barrier. Makapal na itim na usok ang bumuga mula sa kotse. Sa isang iglap, nilamon ng pulang apoy ang kalahati ng katawan nito. Lily! Tumakbo kami papunta kay Lily habang nakabitin ang kapalaran niya sa isang hilo. Sa labas ng ospital, naghihintay kaming dalawa ni Scarlett sa labas ng emergency room. Pagkatapos ng aksidente, sinabi sa amin ng garage manager na si Lee. Miss Scarlett, Mr. Ethan, 2 araw bago ang aksidente, pumunta si Rex ng Su family sa garage. Sinabing kukunin niya raw yung naiwan niya, pero nanatili siya sa maintenance area ng Blackout ng mahigit 1 oras bago umalis. Blind spot yun ng camera. Hindi natin alam kung anong ginawa niya. Pagkarinig ni Scarlett sa sinabi ni Lee, namula ang mga mata niya sa galit. CJ, Rex. Hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng operasyon, inilabas si Lily mula sa operating room. Nakasplint ang kanang braso at kanang binti niya. Kahit hindi malubha ang crash, halatang gasgas at sugat ang katawan niya. Kailangan niya ng pahinga para gumaling. Pinapanood namin siya ni Scarlett habang wala pa rin malay si Lily matapos ang operasyon. Nagsalita si Scarlett na puno ng guilt. Si Rex talaga ang target ko. Hinila ko si Scarlett at inalo siya habang nakaakbay. Babayaran niya ito. Ang ACT Business News Channel ang pinakatinututok ng lahat ng local corporations. Lagi nitong ipinapakita ang pinakabagong financial reports. Sa araw na iyon, Scarlett, hindi mo naman kailangang asikasuhin ako ng ganito. Teka, umirap si Scarlett at pinakain ng ubas si Lily. Kahit pagkain hindi ka mapapatahimik. Sabay kaming napatingin sa TV at nagkatinginan, may bahagyang ngiti. Boses ng news anchor ang umalinggaw. Breaking financial news mula sa ACT. Shooks Corporation Air Rex ay na-corner ng pulis kagabi sa presidential suite ng isang 5-star hotel. Ipinapakita sa kamera si Rex na nagtatangkang umiwas sa mga kamera. Ayon sa otoridad, matapos ang malalim na investigasyon, natuklasan ang iba't ibang seryosong krimen ng Su Corporation sa mga nakaraang taon. Bigla ang bumagsak ang market value ng kumpanya. Nagtipon ang galit na investor sa labas ng headquarters ng Su Corporation para magprotesta. Nakatitig si Lily sa TV na malalaking malaki ang mata, yung ubas nakabitin pa sa bibig niya na hindi na niya nginunguya. Oh my God, Scarlett, ang lupit mo talaga. Ang bilis, ang brutal pa. Si Rex, ang daming kalokohan noon, deserve niya yan. Yan ang napapala ng nananakit ng tao. Ngumisi si Scarlett ng maihalong pride. Alam mo kung sino ng kausap mo. Kapag may hinawakan ka sa akin, ganyan talaga ang mangyayari. Si Rex, matagal nang madumi ang galaw sa likod. Matagal na dapat siyang naubos. Pero naging ganito kabilis dahil sa Anjong Corporation na nagbigay ng mahalagang ebidensya at kumilos agad. Salamat, Ethan. Walang anuman. Shooks Corporation, walang awa talaga sa negosyo, kaya din nila ito nakuha. Naalala ko yung araw na iyon. Ibinigay ko lahat ng ebidensya ng mga krimen ng Shooks Corporation.
Tiningnan ako ni Scarlett ng matagal, may ibig sabihin ang tingin niya. May halong paghanga at tahimik na pagsang-ayon. Tumango lang siya at pinirmahan ang dokumento. Si Lily nakatingin sa amin na parang curious. Hoy, anong meron sa inyong dalawa? Gaano na kayo kalayo? Kainin mo yung ubas mo. Sakto namang tumunog ang phone ko. Si Vivian. Sa likod ko, narinig ko si Lily. Scarlett, sugatan na nga ako, binubugbog mo pa ako. Aray. Lumabas ako ng room ng ospital. Hello. Vivian. Yung malambing niyang boses sumagot. Ethan, kailan ka uwi? Babalik ako bukas. Bakit? May sasabihin ako sa'yo ng harapan. Hintayin mo pagbalik mo. Sasang-ayon na sana ako nang biglang lumabas si Scarlett sa room. Hinablot niya yung phone ko, tiningnan yung caller, tapos pinatay ng walang imik. Ano sinabi niya sa'yo? Aagawin ka na naman ba niya? Wala naman to. Ha, wala lang. Bakit ang seryoso ng mukha mo at palihim kang lumabas para tumawag? Sabihin mo. Kung hindi, ako mismo magsasabi dito. Ikaw ang daming tao dito. Hindi ka pwedeng. Gusto mo pala. Nahihiya ka lang sabihin. Dahil nasa public place kami, mahinahon ko siyang tinulak palayo. Sabi ni Vivian. Ano naman kaya ang sasabihin niya? Sinukuan na si Nathan, ikaw na naman ang habol. Pinakamalaking negosyo ng Pay family, humanap ng mapapangasawa. Hindi naman ganun. Hindi naman biological daughter si Vivian ng Pay family. May sarili siyang pinagdadaanan. Nako. Pare-pareho lang din sa maduming mundo na iyan. Kinabukasan sa classroom, tinanong ko si Vivian. Vivian, ano bang nangyayari? Ano nang sasabihin mo sa akin? Pumunta ka sa rooftop mamayang tanghali. May sasabihin ako sa'yo. Tumango ako. Sa gilid ng mata ko, napansin kong nakatitig si Scarlett sa amin ng mabuti. Tanghali, sa rooftop ng school, nakatayo si Vivian sa may railings. Binalot ng hangin ang mahabang buhok niya. Vivian. Ethan, dumating ka. Bahagya siyang naiilang habang nakatayo. May gusto sana akong itanong sa'yo ngayon. Pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko? Natigilan ako. Magpanggap. Pagkatapos ng gala, nalaman ng adoptive parents ko ang tungkol sa atin. Simula noon, pinipilit nila ako ng pinipilit. Alam mo naman na hindi ako biological daughter nila. Matagal na nila akong pinapapunta sa mga taong tulad ni Nathan. Gusto ko lang na magpanggap ka muna. Kapag nakita nilang may kasama na ako, baka tumigil na sila. Okay lang ba? Kung ayaw mo, maiintindihan ko. Yumuko si Vivian, halatang nalungkot. Tinitigan ko siya, at naalala ko si Sophie, yung batang minsan tumayo sa harap ko para ipagtanggol ako. CJ. Pero alam mong hindi talaga tayo magka-date. Salamat, Ethan, naiintindihan ko. Magkasunod kaming bumaba. Nasa hallway si Scarlett. Ethan, nandito ka na pala. Nakita siya ni Vivian at sinadya niyang lumapit sa akin, tumingin kay Scarlett. Ikaw din. Nakita ni Scarlett ang galaw ni Vivian at halatang nalito. Ang pinakapopular na guy sa ACT University, si Ethan, boyfriend ko na ngayon. Hindi naman. Huwag. Huwag mo nang ipaliwanag sa kanya. Kapag nalaman niyang peke lang to, siguradong kakalat niya. Kapag nakarating pa sa adoptive parents ko, ulit na naman ang pressure nila at mawawala lahat ng napag-usapan natin. Pagkarinig ko sa sinabi ni Vivian, napakagat ako sa labi at sa huli, hindi ko na itinanggi. Ethan, totoo bang kayo na niya? Tinitigan kami ni Scarlett habang magkalapit. Namula ang mga mata niya. Tiningnan niya ako ng isang beses na parang nasaktan, saka tumalikod at umalis. Biglang bumigat ang dibdib ko. Scarlett. Ethan, huwag mong kalimutan pumunta sa bahay ko ngayong weekend. Kung magpe-pretend tayo, gawin na natin ng maayos, sigaw ni Vivian mula sa likod ko. Kinahapunan, wala na si Scarlett sa classroom. Tinawagan ko siya ng ilang beses. Walang sagot. Read ang messages ko pero walang reply. Parang bigla na naman siyang nawala sa buhay ko. Dumating ang weekend. Pumunta ako sa bahay ni Vivian gaya ng usapan. Detached villa ang bahay nila. Sinalubong ako sa pinto ni na Marcus at Diana. Young Master Ethan, welcome. Ethan na lang po. Sabi ni Vivian, matagal na kayong magkakilala mula pagkabata. Napakaganda ng koneksyon nyo. Ethan, alam ko raw hindi ka nakatira sa in-family home. Mag-isa ka lang nakatira. Haha, ang mature mo naman para sa edad mo. Yung pamumuhay ko mag-isa, kahit si Vivian hindi niya alam. Hindi ko maiwasang suriin ulit ang lalaking nasa harapan ko.
Busy sa trabaho ang mama ko. Young Master Ethan, tikman mo ito, ako ang gumawa. Trina, tikman mo rin, mag-ingat ka, alam ko. Vivian, mabuti ang intensyon ni Trina. Tinapik ni Diana ang kamay ni Vivian at itinulak ang tray ng dessert papunta sa akin. Ethan, huwag kang mahiya. Kumain ka. Vivian, kumuha ka rin, siguradong gutom ka na. Agad na nagbago ang mukha ni Diana at Trina. Tumingin sa akin si Vivian na puno ng pasasalamat. Sige, ngayong nandito na ang lahat, pag-usapan na natin ang pakay. Ethan, dahil halata namang may damdamin kayo sa isa't isa, mas mabuting ituloy at ayusin na agad ang lahat. Sir, iyon mismo ang gusto ko sanang pag-usapan. Nag-usap na kami ni Vivian. Plano naming mag-aral sa Amerika pagkatapos ng graduation. Ang kasal ay komplikadong bagay. Mas mabuti siguro na maghintay muna hanggang makapag-settle kami sa pag-aaral namin sa ibang bansa bago ituloy ang seremonya. Iyan din ang nais ng aking ina. Naniniwala siya na dapat mag-focus muna ang mga kabataan sa kanilang karera. Kung iyan ang suhestyon ni President Audrey, susundin namin iyan. Kung ano ang gusto ninyo. Mukhang hindi pa rin kontento sina Diana at Trina, pero wala nang nasabi pa. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Vivian at palihim akong tinignan ng may pasasalamat. Bahagya akong tumango, pero ang isip ko ay puno ng imahe ni Scarlett na tumalikod na may pulang mga mata. Parang tinutusok ang dibdib ko ng manipis na karayom. Natapos din ang kunwaring pagbisitang ito. Pagkalabas ko sa sementadong villa, agad kong kinuha ang phone ko at tinawagan si Scarlett. Ang parehong malamig na recording ang narinig. Ang numero na iyong tinawagan ay hindi available sa ngayon. Hinigpitan ko ang hawak ko sa phone hanggang pumuti ang aking mga buko. Ikatlong araw na siyang wala at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganitong matinding kaba. Kilalang kilala ko siya. Sa likod ng kanyang magulo at apoy na personalidad, lahat ng tinik na iyon ay dahil sa malamig niyang pamilya. Ako ang isa sa iilang nakapasok sa puso niya, pero dahil kay Vivian, ako mismo ang nagtulak sa kanya pabalik sa dilim. Naglakad ako papunta sa pamilyar na daan sa apartment niya at marahang kumatok. Scarlett, ako ito, Ethan. Scarlett, alam kong naririnig mo ako. Hindi totoong magkasama kami ni Vivian, peke lang lahat, ginawa ko lang iyon para tulungan siya sa pamilya niya. Hindi ako nagsinungaling sa iyo kahit minsan. Kumalat ang pinto. Nakatayo si Scarlett sa pintuan, namamaga ang kanyang mga mata na parang walnut, mabigat ang dark circle sa ilalim, pumayat siya, halatang halata ang pagnipis. Humigpit ang dibdib ko. Pek! Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi agad, Ethan? Akala ko iba ka sa lahat. Walang nagmahal sa akin habang lumalaki ako. Ang tatay ko, lagi lang nakikinig sa stepmother ko. Yung babaeng iyon, parang reyna ang turing kay Vivian, pero ako, parang tira-tira lang na walang kwenta. Tapos sa school, nakilala kita. Ikaw lang. Ikaw lang ang hindi ako minamaliit, hindi ako tinataboy. Inaabot ko ang kamay ko at marahang pinupunasan ang luha niya. Dumadampi ang aking mga daliri sa init ng kanyang balat. Mahina pero matatag ang boses ko. Pasensya na, Scarlett. Nagkamali ako. Si Vivian, kaibigan ko noong bata pa kami. Pinipilit siya ng ampunang ina niya na magpakasal sa arranged marriage. Wala siyang matakbuhan. Nagkunwari lang akong boyfriend niya para tigilan siya ng pamilya niya. Wala akong kahit anong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko kailanman naisip na makasama siya. Sa puso ko, mula simula hanggang ngayon, iisa lang ang tao. Scarlett, ikaw lang. Talaga? 100%. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay niya. Noong unang beses, sa Food Street, hinalikan mo ako, halos magloko ang puso ko. Tapos sa school, lagi mo akong inaasar sa bawat pagkakataon, pero ang mga mata ko, sinusundan ka kahit saan ka pumunta. Matalas ang mga salita mo, pero pinoprotektahan mo ako, inaalagaan, at ipinaglalaban mo ako ng buong lakas mo. Scarlett, mula noong araw na iyon sa Food Street, gumalaw ang puso ko para sa'yo. Nagsimula akong mahulog sa'yo. Mas lalo pang bumuhos ang luha ni Scarlett. Bigla siyang sumubsob sa aking bisig at mahigpit akong niyakap. Huwag mo na akong pagsisinungalingan muli. Huwag mo na akong iiwan mag-isa muli. Pangako ko. Hindi na kailanman. Marahan kong hinahaplos ang likod niya. Ang bigat na dumidiin sa dibdib ko nitong nakaraang 3 araw, tuluyan ng gumaan. Maliit pero maayos ang apartment niya. Puno ng racing posters ang mga dingding. May helmet sa sulok. Bawat parte, halatang halata na kanya. Matagal akong naupo kasama siya, hinihintay siyang kumalma. Pagkatapos, dahan-dahan kong ipinaliwanag ang lahat.
Lumapit sa akin si Vivian, sinabi niyang pinipilit siya, at hiniling na magpanggap akong boyfriend niya. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita si Vivian na nakatayo sa labas, may dalang bag ng prutas. Nang makita niyang kalmado na si Scarlett, kusa siyang lumapit. Scarlett, pasensya na. Ginamit ko si Ethan at sinadya kong gumawa ng maling akala na nakasakit sa'yo. Taos puso akong humihingi ng tawad. May kaunting distansya pa rin sa tingin ni Scarlett, pero nawala na ang dating talas. Golden child ka ng Pay family. Bakit ka hihingi ng tawad sa tulad kong parang madaling itapon lang? Napatawa ng mapait si Vivian. May tahimik na kapayapaan sa kanyang mga mata. Ampon ako. Ang mamuhay sa bahay ng iba, mas naintindihan ko iyan kaysa kahit sino. Nakikita kong mahalaga si Ethan sa'yo. Hindi ko dapat sinaktan ang damdamin mo dahil lang sa sarili kong kagustuhan. Sa huli, pareho kaming mga taong lumaki na kapos sa pagmamahal. Walang dahilan para pahirapan pa namin ang isa't isa. Tahimik si Scarlett sa ilang sandali. Tinitigan niya ang tapat na mga mata ni Vivian at sa wakas, marahang tumango. Tapos na ang lahat. Ang mga hindi pagkakaintindihan na naipon sa pagitan naming tatlo ay tuluyan ng naglaho sa sandaling iyon. Sa wakas, naunawaan ni Scarlett na hindi ako kailanman pumili ng iba. Mula simula hanggang katapusan, siya lang ang pinili ko. Sa school, hindi pa rin sumusuko sina Nathan at Nora, sinusubukang gamitin ang impluensya ng pamilya nila para guluhin ang buhay namin. Pero hindi nila alam, matapos bumagsak ang Shooks Corporation, nawala ng tanging sandigan ang Song family. Matagal na silang nawalan ng kapangyarihan. Sinubukan ni Nathan na ikalat ang mga chismis tungkol sa akin at kay Scarlett sa campus, pero agad siyang nabuking ni Lily at ng mga kaklase namin. Napahiya at nagalit, sinubukan pa niyang manakit, pero agad siyang inaresto ng security. Binigyan siya ng mabigat na disciplinary record. Hindi nagtagal, tuluyang naputol ang funding ng Song Corporation at nag-file ito ng bankruptcy. Mula sa pagiging mayayamang elite, naging mga taong iniiwasan na lang sina Nathan at Nora. Sa huli, lumipat sila sa ibang school at hindi na muling nakita. Sina Diana at Trina, nang makita nilang maayos ang relasyon namin ni Vivian, hindi na nangahas pang ipilit ang arranged marriage. Sa wakas, nakalaya si Vivian sa kanyang mga tanikala, nag-focus sa pag-aaral at hinabol ang kanyang mga pangarap. Ilang beses na bumisita si Marcos para kay Scarlett, umaasang makabawi. Pero palaging tinatanggihan siya ni Scarlett. Ang mga taon ng lamig ay hindi mabubura ng ilang paghingi ng tawad. Ang gusto lang niya ay isang tahimik na buhay na tunay na sa kanya. Matapos tuluyang gumaling ang mga sugat ni Lily, bumalik siya sa racetrack. Sa tulong ni na Scarlett at ko, nag-training siya ng todo at sa huli ay nanalo sa National College Racing Championship, naging bagong bituin sa mundo ng karera. Ako rin ay tuluyan ng nakipag-ayos sa aking ina. Bumagal siya sa trabaho at mas madalas na akong dinadalaw. Ang pagmamahal ng ina na matagal kong hinanap ay dahan-dahang bumalik sa buhay ko. Hindi na ako ang nag-iisang, insecure na batang laging inaapi. Sa graduation day, mas maliwanag kaysa dati ang mga flame tree sa campus. Magkasama kaming naglakad sa campus sina Scarlett, Vivian, Lily at ako. Sumasala ang sikat ng araw sa mga dahon at marahang bumabagsak sa amin, mainit at puno ng lambing ng kabataan. Sumandal si Scarlett sa balikat ko. Sumasayaw sa hangin ang pulang buhok niya. Maliwanag ang ngiti niya. Pareho kaming papunta sa iisang lungsod para sa grad school. Magpakailanman akong sasama sa'yo, iinisin kita habang buhay, walang bawian. Pinagmamasdan kami ni Vivian, puno ng pagpapala ang kanyang mga mata. Mag-aaral ako ng literatura. Balang araw, magsusulat ako ng napakaraming mainit at magagandang kwento. Mga kwento para sa mga taong tulad ko, tulad natin na minsang nasaktan. Patuloy akong tatakbo sa karera. Hindi sapat ang pambansang titulo. Pupunta ako sa World Championship. Ipapakita ko sa lahat ang bilis ko. Lahat ng pagdurusa at dilim ay naging nakaraan. Bawat sugat, bawat luha, naging tanda ng paglago. Pareho kaming nakapasok ni Scarlett sa iisang graduate program. Nag-major ako sa finance at unti-unting pinangasiwaan ang negosyo ng aking ina, naging isang batang entrepreneur. Hindi tumigil si Scarlett sa karera. Naging pinakabatang female racer siya sa bansa. Sa track, siya pa rin ang pinakamakinang na apoy. Bumalik si Vivian dala ang kanyang degree at naging author, nagsusulat ng mga kwentong nagpapagaling ng puso. Isang araw, natapos ko ang 3 oras na project meeting. Biglang lumabas ang mensahe ni Scarlett. Friendly race sa suburban track ngayong gabi. May reserved seat ka sa harap. Pumunta ka na. Umiti ako at nag-reply, papunta na. Cheering sa racer na si Scarlett para sa corona.
Lumalim ang gabi. Nagliliyab ang ilaw sa track. Nasa tabi na ng kotse si Scarlett, tumakbo siya palapit nang makita ako. Akala ko busy ka sa trabaho at nakalimutan mo na ang asawa mo sa track. Hindi ako magiging sobrang busy para kalimutan ang asawa ko sa race niya. Kaba ka ba? 3 buwan akong nag-training, halos sigurado na. Hinihintay ko na lang manalo tapos ikaw ang maghahanda ng celebration sa bahay. Hindi mahalaga kung manalo o matalo. Safety muna. Isinuot niya ang helmet at tumingin sa akin sa visor. Relax ka lang. Matatapos ko ng maayos at uwi ako sayo. Humarurot ang pulang kotse sa gabi, mabangis at walang tigil. 20 minuto ang lumipas, tapos na ang karera. Madaling nakuha ni Scarlett ang championship. Hinubad niya ang helmet at tumakbo papunta sa akin, kumikinang ang mga mata. Ang galing ng asawa mo, di ba? Tama, palagi naman. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamakinang sa lahat. Lumapit si Vivian na may kalmadong ngiti. Congratulations sa panalo, Scarlett. Buti nakarating ako. Salamat. Pero ikaw, mas sumikat pa ang bagong libro mo kaysa sa championship ko. Sumulat lang ako tungkol sa paglago, paggaling sa pamamagitan ng salita. Hindi yan maihahambing sa inyo. Ikaw na humahabol sa hangin sa track, at ako na nakatayo sa likod na sumusuporta. Lahat tayo kumapit sa pinaniwalaan natin noong kabataan natin. At ako ang pinakamaswerte sa lahat. Pinakasalan ko ang babaeng minahal ko noon. Tumingala si Scarlett sa akin at mumiti. Sige, punta tayo sa lumang night market, libre ni hubby. Ito ang celebration ko sa panalo, sabay kaming 3 na walang alinlangan. Nagningning ang night market, at ang malamig na simoy ng gabi ay tinanggay ang pagod. Habang kumakain at nagtatawanan, marahang nagsalita si Scarlett, lahat sinasabi sa akin dati na sumuko na ako sa karera. Sobrang hirap, sobrang sakit. Ikaw lang, mula umpisa hanggang dulo, ang sumuporta sa akin ng walang kondisyon. At ikaw, hinahabol mo ang gusto mo, para kang liwanag na noon pa man ay nagniningning na. Ako na lang ang kumikilos para protektahan ang liwanag na iyon. Lumipas ang mga taon. Tinapos namin ni Scarlett ang mahabang paglalakbay ng pagmamahalan at nagpakasal kami. Sa 3 taon ng aming pagsasama, isinilang ang aming anak na si Rosie. Isang weekend, dumalaw si Vivian. Nakita siya ni Scarlett sa pinto at tumayo agad na may mainit na ngiti para salubungin siya. Inabot ni Vivian ang bagong picture book para sa bata. Para kay Rosie. Naway maging ligtas at walang alalahanin ang buhay mo. Spoiled na spoiled ninyo siya. Sumandal si Scarlett sa balikat ko at mahinang bumulong, ang bilis talaga ng panahon. Noon, litong-lito pa tayo sa kinabukasan, pilit na pinapatunayan ang sarili natin. Ngayon, maayos na ang mga trabaho natin at buo na ang pamilya natin. Alaynan, kumusta ang paghahanda para sa National Grand Final sa susunod na buwan? Ito ang pinakamalaking race ng taon. Kapag nanalo ka dyan, ikaw ang champion ng taon. Medyo kinakabahan ako. Pupunta ba kayo ni Rosie? Mas kumakalma lang ako kapag nandyan kayo. Pupunta ako buong oras. Na-clear ko na ang schedule ko sa kumpanya. Lahat isasantabi ko para sa finals mo. Pangako, hindi ako mawawala. Yitset, ang galing mo talaga. Tumango si Vivian bilang pagsang-ayon. Kinansela ko rin lahat ng book signings ko next month. Pupunta ako para mag-cheer sa'yo at isusulat ko ang kwento mo ng paghabol sa hangin sa susunod kong libro. Lahat nakikita lang ang glory mo pag tumatawid ka sa finish line. Kayo lang ang nakakita sa akin sa pinakamahina kong mga sandali sa training. Tinanggap ninyo ako, sinuportahan, at inabot ako hanggang dito. Marahang hinaplos ko ang ulo niya. Ang mga hirap at luha na iyon ay bahagi kung sino ka. Palagi akong magiging sandigan mo. Dumating ang grand final sa takdang oras. Punong-puno ang mga upuan sa stands. Ang pulang kotse ang unang tumawid sa finish line. Sumabog ang palakpakan na parang kulog. Kumaway si Rosie at sumigaw, "Mommy! Mommy!" Natigilan si Vivian sa naglalagablab na sandaling iyon at mahinang bumulong, passion na hindi kumukupas. Ang ganda! Tinitigan ko ang makinang na babaeng mahal ko sa track, pati ang mahal kong kaibigan at ang anak ko sa tabi ko. Puno ng kaganapan ang puso ko. Mula sa samahan ng kabataan hanggang sa habang buhay na pagsasama, bawat pagnanasa ay maisagot at bawat pangarap ay natutupad.